Dito muli, sa pangalan ng Panginoong Yesus, at ang marinig ang dakila at makapangyarihang mga gawa na iyong ginawa noon. At ngayon kami po ay tumatayo ng may pag-aasam. Itinataas ang aming pananampalataya at pinapahiran kami para makasampalataya na anumang bagay na hiling sa gabing ito ay may pagkaloob. Iyo pong nakikilala ang bawat isa sa kanila't lahat sila, lahat ng itinudulog nila, at amin pong idinadalangin sila, lalong-lalo na po, Panginoon, sa kanila na nasa bingit na halos ng kamatayan. Iyo pong pagkalooban ng kapayapaan ng kanilang puso kung wala pa ito, magbunsod ng kagalingan sa kanilang katawan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ang aming pagbubuklod, aming idinadalangin, Panginoon, na ang Miyerkules ng gabing ito ng pagtitipon para sa pananalangin ay sa aming pagkakatipon, yamang nababatid namin na kung saan may dalawa o higit na nagkakatipon ng magkakasama, ikaw nga'y sumasa amin. At tinihiling namin sa iyo, Panginoon, na ipagkaloob sa amin ang iyo pong salita sa gabing ito. Ikaw nga'y mangusap sa amin, Panginoon, at pag-alapin ng aming mga puso ng kakaibang paggalab. Nang sa gayon, malaman namin kung paano namin didisiplinahin ang aming mga sarili para sa dakilang oras na parating, dahil naniniwala po kami na kami nalalapit na sa pagparito ng Panginoon. Pinasasalamatan ka namin para sa mga taong ito ngayon na nagsisimula ng magpahalaga sa pananampalataya at may kabatiran na kung gaanong kahalaga ang pananampalataya. At sa pagkabatid ay amin ngang pinasasalamatan ka para sa mga gawaing parating. Nananampalataya na ikaw nga'y may bagay na ipangyayari. Panginoon, kami po'y naghihintay ng may pag-aasam. Gaya noon sa panahong una, nananampalataya na ang panahon ay malapit na talaga kung kailan iyong bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ang mga pangako na ipinangako ng Diyos sa huling araw na ito. Ngayon, nagsusumamo po kami sa iyo, Panginoon, na sumalahat sa buong palibot sa mga bansa. Yamang ngayon ay narinig namin na marami po sa buong palibot, lahat ng lugar ang nangangailangan. Iyo pong ipagkaloob ang mga hiling nila, Panginoon. At dalangin namin na makita ang dakilang kamay ng Diyos na kumikilos sa buong panig ng mundo sa gitna nila na mga naghahanap sa dakilang bagay na ito. Iyo pong patawarin kami sa pagkakasala namin. Iyo pong iwasto kami, Panginoon, ng iyong Espiritu at iyong salita, nang sa gayon ay madisiplina namin ang aming mga sarili na maging masunuring mga lingkod sa kalooban ng Diyos. Iyo pong ipaalala sa amin at masiguro na mapagbubulay namin sa aming mga puso ang mga bagay na ginawa ng mga Kristiyano nung panahong una. Kung ano bang klase ng mga tao sila na makakatagpo namin, kung amin nang makakatagpo sila na may personal na pakikipag-ugnay sa iyo noon, kung paano bang ang mga mukha nila'y nagliliwanag sa pananampalataya at kagalakan, kung paanong ang mga buhay nila ay buhay na salita talaga ng Diyos, na sadyang mga sulat na nasusulat na binabasa ng lahat ng mga tao, sa tuwing sila ay lalakad doon kasama at sa gitna ng mga tao. Diyos, iyo pong ipagkaloob ito muli. Nawa ang aming mga buhay ay talagang lubos na naisuko na sa iyo, na ang Espiritu Santo na mismo ang nabubuhay sa amin at nangungusap sa pamamagitan namin, Panginoon. Nawa po'y mapaalaala sa amin, sa aming mga diwa, na sa paglakad namin sa lansangan at nakakasalamuhan namin ang mga narito sa sanlibutan, ay di dapat kami maging tulad nila. At kami nga'y gigilid sa tabi at ipaubaya sa kanila ang lugar, Panginoon, sa nararapat nilang posisyon dito sa lupa. Na maupo kami sa likurang upuan, yamang nalalaman namin na kami mga kinatawan mula sa ibang daigdig, may kaharian kami na papaluklok na sa kapangyarihan, Panginoon. At ang aming dakilang hari paparating na at isasailalim ang lahat ng mga kaharian sa ilalim ng kanyang nasasakupan. At siya'y mamamahala at maghahari, kasama siya rito sa lupa ng 10,000 taon at mapapasa kanya magpakailanman. Habang isinasadiwa namin ito, Panginoon, ngayon nga'y tumutuon kami sa katugunan ng aming panalangin. Tumutuon kami sa aming pagpapahayag ng sala. Kung may mga bagay na nagawa kami, nasabing mga bagay, o naisip na anong bagay na salungat sa dakila mong kalooban, ay tulot nawa kami na malinisan ng dugo ni Yesus Kristo. Iyo pong pangunahan kami, Panginoon, gaya ng nabanggit ng kapatid na babae ngayong gabi, tungkol sa pagpunta niya at ng asawa niyang lalaki sa Chicago. Iyo pong pangunahan sila, Panginoong Diyos, sa dako na iyo po silang magagamit, nang sa gayon, sila'y maging mga sinag ng liwanag sa ibang tao na nangangapa sa dilim, na mga di pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. Ngayon, itinatagubilin namin ang gawain na ito sa iyo, at makikinig kami sa iyong salita na nagtutuwid, para malaman namin kung paano kami maghahanda sa dakilang oras na ito. Sa pangalan ni Yesus ay amin itong hinihiling. Amen. Pagpalain ka ng Diyos.
Salamat kapatid. Medyo hindi ko po inaasahan ito. Ako nga po, kung nasa bahay lang ako, kung wala naman akong kailangang puntahan na mahalaga't biglaan, mababagabag ako ng husto. Pumaupo lang ako doon sa bahay at hindi pupunta sa pagtitipon para sa pananalangin. At yung pag-uwi ko po ay di inaasahan sa sarili ko man o maging sa pamilya ko. Kararating ko lang at agad na uli akong umalis. At kaya ang sabi ko, pupunta ako sa pagtitipon para sa pananalangin at wala ng oras ang may bahay ko na makapaganda para dumalo. Kaya't hindi niya alam na papauwi na pala ako. Kaya't natutuwa ako na marinig ang patotoo ng kapatid na riyan, kapatid na lalaki, tungkol doon sa liwanag doon sa South Carolina o North Carolina. Kung saan bang dako yun? Greenville po ba? Southern Pines, doon pala. Si kapatid na Libel ay naparito po pala ngayon. Siya nga'y binautismuhan ko ngayong araw na ito sa gawain sa pagbabautismo ngayong araw na ito. Kilala niyo naman po si kapatid na Libel at ang mga ibang ministro rito, kapatid na Parker Thomas. Meron po noong naalala ko nung isang beses, isang kapatid na babae rito ang nililiman. Isa nga yung dakilang patunay, kapatid na babae, sa kung anong ang Espiritu Santo po kuminsan ay sinasarang tayo at sinusubok ang pananampalataya natin para makita yung at susubukin din yung pananampalataya ng iba. Minsan kasi, kung may bagay ka na tinitingnan ng diretso at makikita mo ang bagay na ito at sasabihin mo ang tungkol dito, titingnan yun ng iba at hindi nila yun makikita. Sasabihin pa nila na wala naman daw. Kita nyo? Pero nandun naman talaga yun. Ngayon, wala po ni isa ang nakakita doon sa liwanag na nakalutang sa ibabaw ni Pablo noon. Pero naroon nga ito. Wala maski isa ang nakakita doon sa kalapati na bumababa mula sa langit, sa liwanag, sa anyong yun, at pumaibabaw kay Jesus, maliban kay Juan mismo. Pero naroon nga ito, kita nyo? At mangyari nga, pagkatapos, noong sabihin ko sa mga tao ang tungkol dito sa liwanag na ito na parang haliging apoy, wala pong gustong maniwala. Pero ngayon, yung mechanical na lente na mismo ng kamera ang siyang kumilala roon, na tunay na bumaba talaga ito, at ang masamang espiritu ay madilim. Tulad nga ng buhay natin, mga anino tayo, at tayo, kung liwanag nga tayo, na kung ang mga buhay natin ay nakalakip sa liwanag na napapanahon, tayo lumalakad sa liwanag. Katulad nga ito dun sa titingin ka sa labas at sasabihin, nakikita ko ang araw. Sa umaga, makikita mo yung anino ng araw. Yun yung pagpapaaninag ng araw. Hindi yun yung araw mismo. Pero patunay nga yun na may araw talaga. Pinapatunayan nun na may araw talaga. At ngayon, kung titingin ako, kagaya ng pagkakaupo nyo riyan, nagpapaypay, nagsasalita, ibig sabihin nga niyan, buhay kayo. Pero anino lamang ito ng buhay? Dahil anumang bagay ay kinakailangang may kadiliman na nakalakip para makagawa ng anino. Kita nyo? Dahil ang isang anino ay kinakailangang magtaglay ng gano'n na lamang karaming kadiliman at gano'n na lamang karaming liwanag para makagawa ng anino. At di ito pwedeng basta kadiliman na lang lahat. At di rin ito pwedeng basta liwanag na lang lahat. Kung kadiliman lahat, talagang madilim. Kung liwanag lahat, walang anino. Wala kasing paraan para makagawa ng anino. Pero kung ito nga'y magkahalong kadiliman at liwanag, gagawa ito ng anino. Kaya ang totoo niyan, tayo mga anino ng liwanag. Ngayon, kayo nga'y nagpapaaninag ng isang buhay na nagmumula sa isang dako. Kung isakat isang Kristiyano na isang aninong maituturing, patunay lang niyan na may buhay sa isang dako na hindi ka mamamatay. Dahil nga ang buhay dito ay may kalakip na kamatayan. Kita nyo? Pero isa nga itong anino. Dahil isa kang may buhay, gumagalaw na nilalang na may kakayahang makakita, makapag-isip, gumalaw at magsalita at may 5 pandama ng katawan. Pero gaya nga ng nalalaman nyo, sila'y namamatay at napakaraming kaguluhan. Alam nyo, ito nga'y may tuturing na isa itong pagpapaaninag, kita nyo, na may buhay at kamatayan na magkalakip na magkasama. Ang physical nga'y mamamatay at mamamatay talaga. Pero kung pinapaaninag mo sa mortal mong buhay na yan, ang liwanag ng langit, kung ganon, pinapaaninag mo ang walang hanggang buhay, ang Diyos. Kaya sa oras na mamatay ka, wala kang ang ibang pupuntahan, kundi yung liwanag na yun. Dahil yun ang pinapaaninag mo. Kung ikaw na may buhat sa madilim na daigdig, yun ang pinapaaninag mo. At ang gagawin mo, ang pupuntahan mo'y wala ng iba, kundi doon sa kadiliman. Kita nyo? Ayan nga't nasa pagpapaaninag tayo. Kaya makikita natin na kung papaanong mayroong Espiritu Santo talaga na nagpapaaninag ng liwanag at buhay, pinapaaninag naman ng kamatayan ng kadiliman. At ito nga ang dalawang ito rito. Sa katapusan ng sanlinggong ito, siguro sa linggo, yung maliit na litratong yun ay paggagawan namin ng kopya na malaki ang sukat para mailagay dyan sa paskilan. Yan nga namin sasabit yung litrato nyo sa paskilan. Di ko po alam kung madaling mapapansin yun dyan o hindi. At pagkatapos, at heto nga't isang linggo ang nakararaan sa Jamaica kung saan ako nagmimisyon. Nagpapadala kami ng mga tape sa iba't ibang panig ng mundo. At yung 7 tatak po ay nakaabot na rin
sa mismong looban ng Jamaica, sa liblib mismo. At sinaunang dating ng dakong yun, nasa likod talaga ng Blue Mountain. At yung mga tubong taga roon, minsan, may tape recorder sila doon na inilaan namin sa kanila na kinakailangan nga na katulad nga doon sa lumang Victrola, kailangang pihitin yun. At pagkatapos ay hahayaan nyo lang yung umikot ng paganoon. Pagkatapos, mayat maya ay may dapat pumihit doon. Itong maliit na grupong ito ay may maliit na baterya, 6 na boltaheng baterya o parang ganoon na nagpapagana doon sa tape recorder. At sila nga'y sama-samang nakaupo doon. Parang ganito rin po sa ginagawa natin dito ngayong gabi. Pinapakinggan yung mga tatak. Sa palagay ko yun nga. At habang nagsasalita ako, napansin nila na may lumitaw doon sa silid. Lumitaw yung siyering haliging apoy. Nagpunta doon sa ibabaw mismo kung saan nakapatong yung tape recorder at pumirmi sa ibabaw nun. At kaya naman kumuha agad sila ng kamera at kinuhanan nila yon ng litrato. At yun na yun din yun. Yun talaga yun. Nakalutang mismo doon sa ibabaw nun. Ngayon pagagawa namin yon ng malaking kopya para mailagay namin yun dyan sa paskilan dyan sa tabi para makita nyo. Kami nga'y lubos-lubos na lamang ang pasasalamat dahil sa biyaya ng Diyos na inihatid sa atin sa kanyang presensya sa panahon na ito. Ngayon, kami nga'y lubos-lubos ang pasasalamat para sa maraming mga bagay. Ngayon, sa palagay ko'y may hahanapin lang po ako rito at titingnan ko kung may mahanap ako rito na ilang mga tala o parang ganon. Marahil nandito pa yung naipangusap ko o para mapagkuhanan natin ng may teksto ako rito na naisulat. Heto po, dito sa likod ng aklat. Kung makita ko yung isang yun dito, marahil bibigyan ako ng Panginoon ng isang bagay na may papangusap ko tungkol sa bagay na yon habang mananalangin tayo. Ngayon, tayo'y may malaking pag-aasam para sa linggo. Lagi kong nababanggit sa mga mensahe. At noong linggo, napatagal ko kayo ng mahabang oras sa bakit ka humihibik sa akin? Magsalita ka sa mga tao at sumulong. Ngayon, sa linggo na po ang gawaing pagpapagaling kung saan ang mga may sakit ay ipapanalangin. Ngayon, sa tuwing lalapit ka sa piling ng mga may sakit, kaya't mayroong dahilan kung bakit ang mga may sakit kapag ipinapanalangin natin sila, kung bakit kaya hindi sila gumagaling. At nais ko, kung loobin ng Panginoon, maiksing pangangaral lang sa linggo ng umaga rin, kaya magdaraos ako ng gawaing pagpapagaling at mananalangin para sa lahat ng tao. At si Billy Paul o ang ilan sa kanila ay paparito ng linggo ng umaga, mga bandang 8:00, kapag nagbukas na ang simbahan, para mamigay ng mga card sa mga tao sa pagpasok nila sa pintuan o sa oras na pumasok na sila. At ngayon, eto nga, sisikapin ko po. Naniniwala po ako na may ibinigay sa akin ng Panginoon na konting kaunawaan tungkol sa mga kadahilanan kung bakit may mga taong hindi gumagaling. At ako'y naniniwala na dahil po ito sa kakulangan sa kaunawaan. At ako'y naniniwala, siguro, mangungusap tayo tungkol diyan sa linggo ng umaga, loobin ng Panginoon. Ngayon, ang gawain ng pagtitipon para sa pananalangin sa Miyerkules ng gabi ay magiging maiksing pagtitipon lamang, kung saan magtitipon-tipon tayo at mananalangin, gaya ng lagi na nating ginagawa at makipagbuklod sa isa't isa. Minsan, naniniwala ako na isa sa pinakamalaking bagay na napapansin ko sa panahon ngayon ay yung kakulangan ng sinseridad sa bagay na sinasampalatayanan natin. Kita nyo? Kung ang Diyos sa mga panahon noon ni John Wesley ay nagpangyari sa mga panahon noon ng gayon ding bagay sa ipinangyayari niya ngayon, ano marahil kung yun din ang nangyari doon sa panahon ni Martin Luther o sa iba pa? Gaya ng nakikita natin na ipinangyayari niya sa ngayon, na kapwa pinatunayan sa pamamagitan ng Iglesia, sa pamamagitan ng Espiritu, at sa pamamagitan ng siyensya, at bawat pagkilos, yung pagkakapareho nun ay napagkikilala. At heto ang salita ng Diyos na ipinapahayag na ito, at sinasaysay na ito bago pa man ito mangyari. At tapos kikilos at magpropropesiya, at ipapakita yung mismong bagay na kanyang sinasabi na nangyayari ng ganap, eksakto sa pagkakasabi. At sa kabila nun, ay nananatili pa rin tayong nagpapahapay-hapay na parang nag-aalangan pa tayo. Bueno, ano kaya't epekto kaya ito sa akin? Ano kaya't epekto kaya ito sa iglesia, sa kabuuan? O ano kaya't kasama kaya ako rito? Sa palagay ko, sa darating na linggo ng umaga, sisikapin ko pong makapangusap tungkol sa mga panuntunang ito na marahil makapagbibigay kaliwanagan sa atin ng konti. Ngayon, sa gabing ito, may bagay akong nakita po rito, sa pagbuklat ko rito, nung bago pa ako magpunta rito. Naisip ko kasi, ano kaya kung sabihin sa akin ni kapatid na Neville, kung dadalo nga ako roon, ano kaya kung sabihin niya, ikaw ngayon ang tumayo at mangusap at uupo lang siya? Kita nyo? Naisip ko tuloy, mabuti na sigurong maglista ako rito ng ilang mga kasulatan dahil alam ko na siya'y tunay na kalugod-lugod na kapatid at ating ikinalulugod siya. Bago natin ipanalangin ng salita,
Nais ko pong kilalanin ang isang kapatid na lalaki rito. Hindi ko pumasabi ang pangalan niya sa oras na ito. Dalawa po sila. Nandito po sila, mga kaibigan ko. Sila'y mga ministro at ebanghelista sa iba't ibang dako, pumahayo. Napakinggan po nila itong mga mensahe sa pamamagitan ng tape at mula sila sa makaibang iglesyang denominasyon. Ito pong dalawang kabinataang ito. At yung isang lalaki talaga namang, yung isa sa kanila ay gano'n na lamang kainteresado na sinadya pa niyang lumipad, patuson, nito lang, para makipagkita doon sa gawain. Sa palagay ko nasa businessman's breakfast ako noon. At itong binata, kabinataan pang lalaki, sumadya nga siya roon. At siya po'y taga-Kansas pa sila. At sila'y sumadya pa talaga rito para maikasal ko. Ikanatutuwa ko yun. Ang isipin na may mga tao pala na naniniwala sa pananalangin mo ng ganong kasapat, naniniwala na diringgin ang Diyos at tutugunin, mga kabataan pa na nagsisimula sa buhay, gaya nito. At nung makapunta na nga sila rito para maikasal ko sila kahapon, nalaman po nila na pinag-uutos pala rito ng batas ng estado ng Indiana na kahit nagpasuri na sila ng kanilang dugo, kinakailangan pa rin nilang maghintay dito sa estado ng 3 araw bago sila maikasal. Kaya di pa sila pwedeng maikasal at sa Biyernes pa ng umaga. At tinihiling ko sa kapatid na lalaki diyan sa likod kung pwede sana siyang tumayo at ipakilala sa atin kung sino siya at ang kanyang kalugod-lugod na kasintahang babae diyan at yung isa pang kapatid na lalaki sa tabi. Salamat na marami. Tunay na nag-aasam tayo para sa mga kabataang kinatawan na ito sa gawain ng Panginoong Yesus ng mga biyaya ng Diyos para payabungin sila sa pagtahak nila sa kanilang daan. At heto nga po't binubulay ko habang hinihintay ang pagparito ng Panginoon at ang makita ang mga kabataang lalaki at kabataang babaeng ito na may paglalayon sa puso na maglingkod kay Kristo. Nagagalak po ako sa ganon, kita nyo? Ang makita na naninindigan sila gaya nito. Pagpalain kayo ng Panginoon ng sagana, kapatid kong lalaki, kapatid na babae. Ngayon, tayo po'y bumuklat na sa isang munting aklat dito na hindi pa ako nakakapangusap tungkol dito noon sa buong buhay ko. At isa lamang itong isang kabanata lang po, ang aklat ni Pilemon. At isa po itong, at may pagka-Irlandes po ako, at may bakal din po ako rito sa ngipin ko sa ibaba, para panatilihin sila sa lugar. Kaya nga po kapag minsan, hindi ko nabibigkas ng tama ang mga pangalang narito, kahit na alam ko kung paano sila bigkasin. At kung minsan naman, ay di ko talaga mabigkas ang mga ito ng tama dahil sa kakulangan ko ng edukasyon. Kaya, Pilemon pala dapat, may nakapagsabi dyan sa likod na sa tingin ko ay yung tamang bigkas nga para rito. Ngayon, sa unang talata, nais ko lang pong kumuha ng 1 o 2 salita mula rito. Si Pablo na isang bilanggo ni Jesus Kristo. At yan po ang nais kong gamitin para sa gabing ito bilang teksto kung loobin ng Panginoon. Itong isang bilanggo. Ngayon, di nyo nga lubos maiisip na si Pablo'y ituturing niya ang kanyang sarili na isang bilanggo. Isa siyang lalaking ipinanganak na malaya, puspos ng Espiritu Santo, pero sa kabila nun ay itinuring niya ang sarili na isang bilanggo. At ngayon nakita naman natin na nung batiin niya sa sulat ang mga taga-Korinto ay si Pablo na isang apostol ni Jesus Kristo. Sa iba naman, nung isang beses, si Pablo na alipin ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Nung nangungusap siya kay Timoteo, iba't iba po. Ngayon, nung sumulat naman siya rito kay Pilemon, ang sabi niya, si Pablo na isang bilanggo ni Jesus Kristo. Si Pablo na isang apostol. Sa isang gabi, gusto kong mangaral tungkol diyan. Si Pablo na isang alipin, na ipangaral na natin yan. At ngayon, si Pablo na isang bilanggo. Pero sa gabing ito, mangyari kasing gugugol ng ilang oras para may pangaral ang bawat isa sa mga paksang ito. Kaya nais kong tumalakay ng isa lang para sa gabing ito. Si Pablo na isang bilanggo at kukunin kong paksa itong isang bilanggo. Ngayon atin nang iyuko ang ating mga ulo pansumandali. Panginoong Yesus, kahit sino namang tao na sa pisikal ay may kakayahan, ay magagawa nga niyang buklat-buklatin ang mga pahina ng Bibliang ito. Pero tanging ang Espiritu Santo lamang ang makapagpapaliwanag nito sa kaliwanagan na ibig talaga nitong pakuhulugan. Inihiling po namin sa Kanya na pumarito ngayon at tulungan kami na maunawaan kung ano ba talaga ito
na tinutukoy ng dakilat kahangahangang propeta na si Pablo, na sa kabila nun ay itinuring niya ang kanyang sarili na isang bilanggo. Naway ihayag po ito sa amin ng Espiritu Santo habang amin po siyang hinihintay sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, nakikinita ko po si Pablo habang isinusulat niya itong liham na ito kay Filemon, kung paanong nakaupo siya doon sa loob ng bilangguan, doon sa pinakailalim ng kulungan ng siyudad na yon, na isang bilanggo. At siya mismo'y alam na alam niya, dahil sa kalagayang kinalagyan niya kung anong ibig sabihin ng salitang yon. Siya nga'y napaligiran doon ng mga rehas. Maaari lang siyang mapalaya kung may taong magpapalaya sa kanya. At kaya sa ganun, ay nalaman niya kung anong pakiramdam na maging isang bilanggo. At sa kabila nun, heto po, naniniwala ako na yung apostol ay may ibang gustong sabihin. Di yung mismong kalagayan niya sa loob sa mga oras na yun ang tinutukoy niya, na isang bilanggo na ang kanyang pisikal na kalagayan ay nakaupo roon sa loob ng bilangguan na yon. Kundi, naniniwala ako na ang tinutukoy niya rito ay yung kanyang kalagayan sa kanyang espiritu, kanyang panloob na bilanggo ni Yesus Kristo. Ngayon, lahat po tayo ipinanganak na isang kaluluwang may malayang pagpili para makagawa ng kahit anong pasya na naisin natin. Makatwiran nga ang ginawang yan ng Diyos. Dahil, kinakailangan niya talagang ilagay ang bawat tao sa siya ring parehong batayan. O kung hindi, inilagay niya yung maling tao. Inilagay niya yung unang tao sa maling batayan. Nanupat naglagay siya ng malayang pagpapasya sa tao. Kita nyo? Kaya naman, tayo saktong-sakto sa gabing ito na katulad ni na Adan at Eva, walang pagkakaiba. Ang tama't mali inilagay sa mismong harapan ng sinuman sa atin, buhay at kamatayan. Tayo ang pipili. Nasa inyo yan, ang pagpapasya. Kita nyo, ganun nga ang pinagawa kina Adan at Eva, at kita nyo, at nagkamali nga sila ng pinili. At kaya naman, dahil doon, nasuplong ang buong salinlahi, buong sangkatauhan sa ilalim ng kamatayan, sa parusang kamatayan. At pagkatapos bumaba ang Diyos sa anyo ng tao at kinuha ang kamatayan at nagbayad sa parusang kamatayan nang sa gayon ang kanyang mga nasasakupan na naghahangad na maging malaya ay magiging malaya. Ngayon, kung basta na lang niya tayo sasagipin, na iba sa ginawa niya kina Adan at Eva, basta na lang tayo sasagipin sa kung anong batayan, sasabihin, ililigtas ko kayo maski naisin niyo man na maligtas o hindi. Kung ganoon, ay inilagay niya sina Adan at Eva sa maling batayan, kita nyo? Pero hayan nga't, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan talagang pumili, maski sa araw na ito, sa pagitan ng kamatayan at buhay, yun ang pinagagawa sa atin. At gaya ng kababanggit ko lang, kung mapapatunayan ng liwanag mo, buhay mo mismo ang magpapatunay kung saling panig ka nabibilang. Hindi ko alintana kung saan mang panig ang sinasabi niyong kabilang kayo. Yung kilos mo mismo sa araw-araw ang magpapatunay kung ano ka nga. Narinig niyo na yung lumang kasabihan. Sa lakas ng ingay ng buhay mo, hindi ko marinig ang mga patutuo mo. Kita nyo? Yung mga kilos nyo ay mas malakas na pagpapatunay. Ako nga'y, kahit noon pa man, ay naniniwala sa pagsigaw at pagtalon. Pero gaya nga ng palagi ko nang sinasabi, huwag kayong tumalon ng mas mataas pa sa pinamumuhay nyo. Dahil makikita yan ng mundo. Kita nyo? Dapat ang talon nyo ay singtaas ng ipinamumuhay nyo dahil may mga nakamasid sa inyo. At ngayon, kapag may mga tao nga na di na nagsisimba, sila, marami sa kanila ang di na talaga nagsisimba. At ang ilan sa kanila na di na nagsisimba ay mga sinserong tao rin naman. Marami silang nakikitang kabulukan sa loob ng simbahan na nagdudulot sa kanila na ayaw na nilang magkaroon ng kaugnayan doon. At sa maraming pagkakataon, nasasabi nating hindi maganda yung ganong kaisipan nila. Pero di mo rin naman sila masisisi, kita nyo? Dahil sa kilos din ng mga tao mismo na tinatawag ang mga sarili nila na Kristiyano raw. Sila ang pinakamalaking katitisuran sa mundo. Ito ngang lalaki at babae na nag-aangking Kristiyano raw at ang pamumuhay naman ay iba sa inaangkin nila. Siya nga. Ngayon, kaya naman magkakaroon ng malaking kabiguan sa paghatol. Ngayon, yung makasalanan, yung manginginom, yung sugarol, yung nangangalo niya, siya nga hindi mabibigo, marinig man niya yung babasahing sentensya sa kanya na magsiparoon kayo sa apoy na walang katapusan. Hindi nga siya makakaramdam ng pagkabigo. Pero yung tao na pilit itinatago ang kanyang sarili sa likod ng kung anong makaiglesyang pagpapahayag, siya nga yung makakaramdam ng malaking kabiguan sa araw ng paghatol. Kita nyo? Yung mismong yun na nag-aangking Kristiyano raw at iba naman ang ipinamumuhay. Mas mabuti na lang sana kung di na siya gumawa ng ganong pagpapahayag simula't siyapul, kaysa sa nagpapahayag pa siya at iba naman ang pamumuhay. Dahil siya ang pinakamalaking katitisuran na mayroon tayo.
Ito ngang nag-aangkin na sinasabi niyang isa raw siyang Kristiyano at iba naman ang ipinamumuhay. Sa tuwina ay huwag mong gawing pamantayan ng buhay mo yung gaanong higit na kapangyarihan ang meron ka na nakakagawa ka ng mga himala. At huwag nating gawing pamantayan ng sarili natin yung kung gaano bang karaming karunungan ang nalalaman mo tungkol sa salita. Bagkus, sa tuwina ay gawin mong pamantayan ng sarili mo na siyasatin mo at mag-inventaryo ka kung ano nga bang klaseng bunga yung ipinamumunga ng buhay na iyong ipinamumuhay ngayon. Kita nyo? Gaya nga nung ipinangaral ko noon sa isang pagtitipon ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo sa Phoenix, Arizona, tungkol sa isinasalamin si Jesus. Isinasalamin ang buhay Kristiyano. Sabi ko, ako'y ipinanganak sa Kentucky kung saan sinauna ang pamumuhay doon, lalo na nung bata pa ako. At may maliit na batang lalaki nga roon na wala siya dong bahay na kagaya ng meron tayo rito, kung saan marami mga nagagandahang mga kababaihan ang nakakapanalamin sa buong sulok ng bahay para mapanatili nilang maayos ang buhok nila at kung ano-ano pa. Kaya't ang meron lang siya doon ay isang napakaliit na salamin, isang maliit na pirasong salamin na nakakabit sa isang puno sa labas, kung saan naroon yung mesang hilamusan, kung saan naghihilamos ang kanyang nanay at tatay at sinusuklay nila ang buhok nila at kung ano-ano pa, gamit yung maliit na piraso ng lumang salamin na yon na kinabit sa puno. Sa totoo lang po, ganun po yung klase ng tirahan namin noong araw. Kung meron sa amin na gustong manalamin, kami na mga bata ay kukuha kami ng kahon at papatong kami doon sa mesang hilamusan at titingin doon sa pirasong yun ng salamin na napulot ko mismo sa tambakan. Di ko pa nga yun sa Kentucky napulot, dito pa nga yun sa Indiana, dito sa Utica Pike dito. Ngayon, ito ngang munting batang ito ay di pa nga niya nakikita ang buo niyang sarili ng paganoon. Kaya nagpunta siya minsan sa siyudad para bisitahin ang kanyang lola at doon nung lumilibot-libot siya sa silid, yung lola nga ay may bahay na may kumpletong salamin sa may pinto. At kaya, yung maliit na batang lalaki, nagtatakbo doon sa silid. May nakita siyang isa pang maliit na batang lalaki sa harapan niya. At yung maliit na batang lalaking yun ay tumatakbo-takbo rin. At kaya naisip niya na huminto muna sandali at tingnan kung anong gagawin ng isa pang maliit na batang lalaki. At nung huminto siya, huminto din yung maliit na batang lalaki. Nung ipaling niya ang ulo niya, pumaling din ang ulo yung maliit na batang lalaki. Kinamot niya ang ulo niya. Kumamot din ng ulo yung maliit na batang lalaki. Pagkatapos, nilapitan na niya para usisain at bumaling siya. At yung nanay niya at pinapanood pala siya doon. At pati yung lola niya na nagtataka. Sabi, "Aba, nanay, ako pala yan." Kaya ang sabi ko, haya't maging tayo rin ay may isinasalamin na isang bagay. Kita niyo? Ang buhay natin ay isinasalamin. At ngayon, kung tayo nabubuhay sa panahon noon ni Noe, kaninong panig kaya ang papanigan natin? Kaninong panig kaya ang papanigan natin sa dakilang panahong iyon na kinabubuhayan ni Noe? Aling panig kaya ang papanigan natin sa panahon noon ni Moises? Aling panig kaya sa panahon noon ni Elias na propeta? Nung panahon na yun na ang buong daigdig ay kinain na ng lubos sa isang malaking bunton ng pagkamoderno, gaya ng modernong Jezebel, nang ginawa pa'y ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay tinangay ng tuluyan papunta doon sa isang makamundong kalakaran. At ang kaiglesiyahan at ang mga saserdote, lahat ay nagsisiyuko sa kanya. Doon ka kaya papanig sa panig ng popularidad o ang gagawin mo'y maninindigan ka kasama si Elias? Ngayon, sa panahon noon ng Panginoong Yesus, noong mga panahon na yun na maiisip natin ang taong ito na di popular, di edukado ng mundo, walang eskwelahan sa pag-uusisa nila na pinanggalingan niya, at wala man lang karanasan sa seminaryo. At pagkatapos pa'y lumaki na ang pangalan ay may nakakabit na ilehitimong pagkapanganak. At pagkatapos, lalabas dun, mga ngaral ng ebanghelyo na salungat sa lahat ng itinuturo sa kanila noong mga panahong yun. At tapos kinukundena yung mga ministro at mga organisasyon nila at kung ano-ano pa. At kaya, ang mga organisasyon ay nagpalabas ng kautusan. Sino mang magpunta para pakinggan itong nag-aangkin na propeta raw na ito ay itatakwil sa sinagoga na noon ay isang mortal na kasalanan. Kinakailangan nga nila roong mapabilang. Dahil ang tanging paraan lamang nila ng pagsamba ay sa ilalim ng dugo ng kordero. Kinakailangan nilang dumulog sa haing yun at tapos itatakwil sila. At napakatinding bagay nga yun noon. At ang lalaking ito'y pinagsawalang bahala lang yun. At sa kabila nun, siya'y ganap na nakabatay sa kasulatan. Hindi nga lang sa paraan ng pagkakaunawa nila rito, aling panig kaya ang papanigan mo, kita nyo? Ngayon, huwag, yang buhay mo na ipinamumuhay mo ngayon, yan ang sasalamin sa kung ano ang gagawin mo sa panahong yun. Dahil ikaw nga'y nagtataglay ng siyang espiritu, kita nyo?
Kung pumapanig ka sa panig na yun ngayon, kasama sila, yun na yun ang gagawin mo sa panahon na yun noon. Dahil yung sharing espiritu na nasa iyo ngayon, ay nandun din sa mga taong yun dun noon. Kita nyo? Di pinaglalaho ng diablo ang espiritu niya. Magbubuhat lang siya mula sa isang tao at lilipat sa isa pa. Di rin pinaglalaho ng Diyos ang kanyang espiritu. Ayan nga, ito nga yung manggagaling sa isa't lilipat sa isa pa. Kita nyo? Kaya yung sharing espiritu noon na naroon kay Elias, ay napunta kay Eliseo. Yun ding isang yun na naroon noon kay Juan Bautista at sa iba pa. Yung Espiritu Santo ay na kay Kristo, napasa mga alagad, at sa lahat ng mga sumunod pa. At mapasa hanggang ngayon ay nasa mga tao. Kita nyo? Di pinaglalaho ng Diyos ang kanyang Espiritu. Kaya heto nga tayo ngayon para gumawa ng pagpili. At wala akong makita rito na si Pablo ay may ikinalulungkot siyang kung ano. At sinasabi niya na siya nagdaramdam dahil isa siyang bilanggo. Bagkus, ipinapakilala pa nga niya ang sarili. Naniniwala nga ako na si Pablo, nung isulat niya ang liham na ito, gamit yung panulat na yun doon, na ang Espiritu Santo nga yun na nagbunsod sa kanya para isulat yon. Kaya naman, paniniguro yan, na maging sa gabi na ito, ay magagawa nating kunin ang kontekstong yon ng ating teksto para ipakita kung bakit ginawa yun ni Pablo. Dahil nga, nababatay ito sa kasulatan. At kung sinabing nababatay sa kasulatan, ito nga'y walang hanggan. Naniniwala ako na sa pagkakaupo niya doon sa nanggigitat at lumang piitan na yun, ay nakapagsulat si Pablo sa kanyang kasamahan yun noon, na isang kapatiran niya, na siya'y isang bilanggo kay Jesus Kristo, haya't nagawa niyang magpahayag noon sa pamamagitan ng nakikita niya sa paligid niya. Ngayon, siya nga'y naroon noon sa bilangguan, pero di yun ang tinutukoy niya. Itong lingkod na ito ni Kristo na isang ministrong kaugnayan niya, ang ipinapangusap niya rito ay yung siya'y bilanggo sa salita ni Jesus Kristo dahil si Kristo ang salita. At si Pablo ay naturingang isang mahusay na scholar ng panahon niyang yun. Napakataas nga ng ambisyon niya. Siya nga'y isang binatang sinanay noon ng isang tao. Isang Ginoo ng pangalan ay Gamaliel, na isang magaling na guro ng panahon niyang yun sa isa sa pinakatinitingalang eskwelahan na mapupuntahan niya. Para nga kung sa panahon natin ay Wheaton o Bob Jones o kung aling fundamentalistang eskwelahan, siya nga'y tinuruan sa ganoon na maging isang ministro ng salita. At siya nga'y edukado ng husto at matalino at intelihenteng binata na may mataas na ambisyon na marahil sa darating na panahon ay magiging saserdote siya o punong saserdote para sa kanyang mga kababayan. May ambisyon siya. At pagkatapos nga'y itong mataas niyang ambisyon na pinagsumikapan niyang masanay, at ginugol ang buong buhay niya mula marahil edad na 8 o 10 taong gulang hanggang sa mag-30 siya o 35 nung matapos siya ng kolehiyo at makapagtapos. At matamo ang lahat ng mga diploma niya at lahat na, at tumayo doon na maganda ang reputasyon niya sa lahat ng mga kalipunan ng mga saserdote, maging doon sa punong saserdote sa Jerusalem. Nabigyan pa nga siya ng atas, personal na atas, may kasulatan pa, at pinagkatiwalaan ng mahusay na Saulo na ito na magpunta sa Damasco at tugisin ang lahat ng mga naroon na sumasamba sa Diyos na kontra sa sinasabi niya, at gapusin sila at ilagay sila sa bilangguan. Kung kakailanganin nga, ay may atas siya na patayin niya sila. Kung gusto niya, siya nga'y may mataas na ambisyon. At ngayon, lahat ng mga bagay na ito na pinagsanayan niya, inalis itong lahat ng Diyos mula sa kanya. Kita nyo? At ito ngang minimithin niya. At itong lahat ng pinaggastusan ng husto ng tatay niya. At itong mga ambisyon ng tatay at nanay niya. Lahat nga ng mga ito'y inalis sa kanya dahil ang Diyos ay may bagay na laan na iba doon. Sa makatwid, isa siya noong bilanggo sa kanyang sariling mithi na gusto niya sana sa kanyang buhay, at pagkatapos, naging bilanggo siya kay Jesus Kristo na siyang salita. Yung paglalakbay niya doon sa Damasco ang nakapagpabago kay Pablo. Papunta nga siya roon ng mga nasa alas 11 marahil ng umaga nung siya'y pinasubasob at may narinig siyang tinig ng sabi, "Saulo, bakit mo ako inuusig?" At napatingala siya. At nung tumingala siya, yamang isa siyang Hudyo. At nalalaman ng haliging apoy ay ang Panginoon na nanguna noon sa mga anak ni Israel. Dahil nabatid nga niya kung ano yon. Alalahanin niyo, itong Hebreyong ito ay ni kailan, ay di basta tatawag sa anumang bagay na Panginoon. Malaking P-A-N-G-I-N-O-O-N, Elohim. Kung di siya kumbinsido na yun talaga yun. Dahil isa nga siyang aral na scholar.
At nung tumingala nga siya at nakita itong liwanag, itong haliging apoy na nanguna sa mga kababayan niya doon sa ilang. At kaya ang sabi niya, Panginoon, Elohim, malaking P-A-N, Panginoon, sino ka baga? At malaking pagkabigla ngayon sa teologong yun na magsalitang, ako si Jesus, na mismong siya na kinakalaban niya. Grabing pagbabaligtad ng kaganapan yun. Marahil nakadama ng pagkasindakang lalaking yun. Nang lahat ng kanyang mga ambisyon na pinapangarap niya, ay nalaman niya ng biglaan na kumakalaban pala siya. Yung mismong mga ambisyon niya ang tumangay sa kanya palayo sa pangunahing bagay na inadhika niya sanang gawin. At anong laking pagkagulat ngayon para sa apostol na ito, nung kanyang sabihin, ako si Jesus, mismong siya na pinag-uusig niya. Bakit mo ako inuusig? May kaunting pagpapahayag tayo rito na pwede nating maisingit dito, kita nyo? Sa paglilibak nilang yon sa iglesia, hindi pala ang iglesia ang nililibak nila. Si Jesus pala ang nililibak nila. Bakit mo ako inuusig? Papaano ngang si Pablo, sa lahat ng kanyang katalinuhan, ay napanaywala na ito palang grupo na kanyang pinag-uusig, ay ang mismong Diyos na inaangkin niyang pinaglilingkuran niya. Sa palagay ko, ito'y kahit hindi na natin banggitin pa masyado ng detalyado, sa palagay ko, lahat naman tayo rito ay may sapat na kasanayan na makuha ang ibig kong sabihin dito. Ang siyaring bagay na yun doon ay nangyayari mismo ngayon. Si Pablo, sa kamangmangan, gayong siya ay intelihente at marunong. Mas marunong pa nga kaysa sa mga di-edukadong mga taga-Galilea na kanyang pinag-uusig, na mga nagsipagtanggap na sa kanilang kababaang loob ng taong yun ay ang Panginoon. Pero si Pablo, sa kanyang mataas na katuruan at kanyang dunong, ay di yun matanggap-tanggap at grabe sigurong pagbabaliktad ng kaganapan yun sa kanya sa daan na yun. At siya nga'y binulag para hindi niya maipagpatuloy ang bagay na iniatas sa kanya. Kaya naman inalalayan na lang siya doon sa lugar na yon sa isang lansangan na kung tawagin ay matuwid at sa isang bahay doon. At heto na ang propetang dumarating na nagngangalang Ananias na nakita sa isang pangitain na ang lalaking yon ay parating doon. Nakita kung isang lalaki yung lalaki, sinadya yung lalaki at pumasok doon. At sabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon na nagpakita sa iyo doon sa daan. Isinugo ako para may patong ko ang mga kamay ko sa iyo, at nang sa gayon, matanggap mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Masdan yung naging kalagayan niya. Grabing pagkabigla yun para kay Pablo. Kita nyo? Lahat ng mga pinagsanayan niya ng matagal na panahon ay kabaligtaran pala. Kaya ngayon, yung lahat ng edukasyon na taglay niya, naging walang kabuluhan lang yun sa kanya. Ngayon, alam nga niya na nagkaroon siya ng karanasan. Heto nga't may isa pang magandang leksyon dito para sa atin na ang karanasan, kung karanasan lang ay di sapat. Kailangan yung karanasan na yon ay naayon sa salita ng Panginoon. Kaya yamang nakikita niya ito at nalalaman na ito isang dakilang bagay. Pagkatapos, may mga iba pa na nakatanggap dito bago pa siya, ay naglumagi nga siya ng 3 taon at 6 na buwan sa disyerto ng Arabia. Dala-dala ang Biblia na nung panahon na yon ay ito pong lumangtipan pa lang at nagpunta sa dakong yon para maihambing ang kanyang karanasan na naranasan niya at tingnan kung ito ba'y nababatay talaga sa kasulatan. Ngayon, ano kaya kung ang sinabi niya, bueno, sa tingin ko ililipas din ang bagay na yon at sigit nagpatuloy siya. Susundin ko na lang ang intelektual ko. Ngayon, siya nga'y kinailangan na maging bilanggo sa isang bagay, maging isang bilanggo. Kaya, matapos na kanyang ihambing yun at nakita, di na nga nakapagtatakang naisulat niya ang aklat ng mga Hebreo na isang pagtitipo. Kita nyo? 3 taon at kalahati sa dakong yun. Bumabad sa salita at natuklasan ng mismong Diyos na tumawag sa kanya ay dinadala siya pabalik at binabago ang lahat ng intelektual niya. Binabago ang lahat ng dati niyang inaakala. Lahat ng mga bagay na pinagsanayan niya, lahat ng ambisyon niya, ay sadyang binura sa kanya at naging bilanggo siya. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganun na lamang kadakila at sadyang ganun na lamang na nakapahayagan na hindi na siya makalayo-layo pa roon.
Ganoon na ganoon nga ang tunay na karanasan ng bawat tunay na mananampalataya na nakatagpo ang Diyos. Kung ikaw nga'y magkakaroon ng kaugnayan sa isang bagay na ganoon na lamang kadakila, haya't ikaw nga'y, ano pat ikay magiging isang bilanggo, palayo sa lahat ng iba pang mga bagay. Kita nyo? Ikaw nga'y malalayo sa ano pa mang ibang bagay para ibilanggo mo ang iyong sarili rito. May isang beses na naipahayag ito doon sa nung sabihin ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang lalaki na bumibili ng mga perlas, na kapag natagpuan niya ang pinakamahalagang perlas, ay kanya ngang ipagbibili ang lahat ng pagmimay-ari niya para makuha ang isang yun. At ganoon na ganoon din yun dito. Ikaw man ay may intelektual na mga kaisipan, ikaw man ay may karanasang teolohiya. Pero pagdating sa punto na iyong matatagpuan ang tunay na bagay na ito, iyong ngang ipagbibili ang lahat na iba pang bagay at iyong ikukulong ang iyong sarili rito. Nabatid nga ni Pablo kung ano yun. Natuklasan niya ang kanyang sarili na nakatali sa bagay na yon. Kagaya nung naglalagay tayo ng tali sa kabayo, para ngayon mahila ang isang bagay. At nalaman nga ni Pablo, pagkatapos ng karanasang yon, at 3 taon at kalahati ng pagtitipo ng karanasang yon na naranasan niya sa Biblia, kanya ngang napagkilala na pinili siya ng Diyos at itinali siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sa karanasan niyang yun ay mahila niya ang ebanghelyo papunta doon sa piling ng mga hentil. Yung Espiritu mismo ang nagtali sa kanya. At ngayon, bilang mga lingkod ni Kristo, tayo'y natalian din, ikinawit, hindi tayo makalalayo. Tayo nakakabit mismo rito, nakatali sa salita, kahit ano pang sabihin ng iba. Tayo nakatali rito. May kung anong bagay rito na sadyang di mo ito malayo-layuan. Kinabitan ka na ng pamatok dito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kinabitan ka ng pamatok sa salita. Kahit ano pang sabihin ng iba, dito ka pa rin sa salita. Laging nakatali rito. May pamatok na nakakabit lagi rito. Sa salita, sa pamamagitan ng Espiritu, siya itinali. Naliwanagan siya doon sa likurang bahagi ng ilang ng Arabia, noong ang lahat ng mga dating bagay at mga karanasan at ambisyon ay sa kanya nga'y pinaglaho ang lahat ng mga bagay na yon. Ngayon nasumpungan natin, ngayon na kinakailangan na mapaglaho sa atin ang lahat-lahat muna. At ayaw ng tao na mapaglaho sa kanya ang lahat-lahat. Gusto ng kapatid na Methodist na mapanghawakan niya kahit katiting lang ang kanyang katuruang Methodist. Ang kapatid na Baptist ay ganun din na gusto mapanghawakan maski katiting ang kanyang katuruang Baptist. Kita nyo? Pero ang kinakailangan nga ay ang ganap na mapaglaho sa iyo ang lahat-lahat at sadyang may panganak na muli, panibago, at lumakad mula sa puntong yun na ang Espiritu Santo na ang nangunguna. Di mo na pwedeng sabihin, bueno ngayon, sabi ng tatay ko, nung nakianib siya, umanib sa iglesia, nakipagkamay lang siya dun sa pastor. Siya'y tapat na miyembro talaga. Marahil ayos lang yon nung henerasyon niya. Pero heto na nga ang panibagong henerasyon, kita nyo? Ngayon, kinakailangan na nating bumaling pabalik doon sa panahon ng Biblia para sa panahon na ito. Maging yung mga saserdote ay natatalian din sila. Pero nakita nyo, sila'y tumawid na sa panibagong dispensasyon. At sila'y nabigo na kumawala sa luma nilang pagkakatali at isuot ang bagong tali. At ganon din ito sa nakikita natin sa panahon ngayon. Tayo ay tumawid na sa denominasyong kapanahunan, gaya ng napatunayan na natin sa pagtugaygay sa mga kapanahunan ng iglesia sa Biblia at iba pa. Pero heto na nga tayo ngayon, na sumapit na sa malayang kapanahunan kung saan ang Espiritu Santo mismo ay bumaba na at pinatototohanan ng kanyang sarili at ipinapakilala ang kanyang sarili. Ipinangyayari na ang bawat pangako na kanyang ipinangako ay matupad. Oh, grabe! Grabing maluwalhating panahon. At batid nga niya na isa pa palang bagay. Alam nga niya na di siya basta-basta na lang pwedeng magpunta sa kung saan-sang lugar. Yamang siya'y tali na rito na di siya basta na lang siya alis, gayong gusto man niyang umalis. Batid nga niya sa kanyang ambisyon na siya hinihila na magtungo sa mga kapatid niya kung saan naanyayahan siya magpunta. Pero sa kabila nun, ay may paghihikayat sa kanyang espiritu na iba ang gawin. Hindi na niya pagmimay-ari ang sarili niya. Marahil may magsasabi doon sa kanya, kapatid na Saulo, kapatid na Pablo, nais naming makapunta ka rito dahil kami ang may pinakamalaking simbahan sa lugar na ito rito. Kami ang may pinakamalaking kongregasyon. Magiging malaki ang kaloob sa iyo at marami pang iba. Pero dahil sa may paghihikayat sa kanyang espiritu,
na gayong naisip niya, may kapatid ako sa dakong yon. Gusto ko sana makapunta doon at iligtas ang kapatid na yon. Akayin siya sa Panginoon. Pero sa kabila nun, may paghihikayat sa kanya ang Espiritu na magpunta siya sa ibang dako. Isa siyang bilanggo. Ganun nga. Oh Diyos, itulot mo kaming maging mga bilanggong gaya nun. Palayo sa aming makasariling mga ambisyon at palayo sa aming sariling mga pamantayan at mga inakala naming mas mainam na pag-iisip upang maging mga bilanggo ni Jesus Kristo. Sa palagay ko'y isa yung dakilang pagpapahayag ang ako isang bilanggo kay Jesus Kristo. At alalahanin nyo, siya ang salita, kita nyo? Kahit ano pa ang isip-isipin ng iba, yun na mismo ang salita, kita nyo? Kung kayo'y bilanggo na sa salita, walang denominasyon na makayuyugyug sa inyo palayo roon. Yun na mismo ang salita. Isa lang kayo'y bilanggo na rito. Ganun nga yun. Kinakailangan mong kumilos ng gaya ng pagkilos nito. Ngayon, hindi nga siya maaaring magpunta sa kung saan-saang lugar na gusto niya. Dahil, bakit? Di yun pinapayagan ng Espiritu na gawin niya. Natatandaan niyo ba? Maraming beses na si Pablo ay sinusubukan niya sanang magpunta sa kung saan-saang lugar. Iniisip na, doon sa lugar na yon ako marahil magkakaroon ng malaking pagtitipon. Pero di siya pinahintulutan ng Espiritu. Ngayon, hindi ba't malinaw na pagpapakita yan at pagpapatunay na si Pablo nga ay isang bilanggo? Isang bilanggo kay Jesus Kristo, nakatali sa kanyang salita sa pamamagitan ng Espiritu. Oh, gustong-gusto ko yun. Siya'y natatalian. Siya'y natatalian ng isang tanikala at ng tanikala ng pag-ibig para gawin ang kalooban ng Diyos. At yun lamang, isa siyang bilanggo. Siya'y natatali ng tanikala ng pag-ibig. Siya'y napapatungan ng pamatok kasama si Kristo. Di nga siya maaaring makipamatok sa iba. Sa kanya lamang siya nakapamatok. At kung saan magpunta ang tagapanguna, ay doon nga siya magpupunta. Kahit na gaano pang karaming naglulunti ang mga pastulan ng meron, dito man sa panig na ito o sa panig doon, doon at doon lamang sa daan ay tinuro ng tagapanguna at ng pamatok siya tutungo. O sa gabing ito, kung tayo lamang dito sa Branham Tabernacle, kung magagawa lamang natin na maging mga bilanggo tayo, palayo sa ating mga makasariling hangarin at sa ating sariling ambisyon, kung magagawa lang sana natin na buong buo nating maisuko ang ating mga sarili at mapatungan ng pamatok sa Kanya. Kahit ano pa ang isip-isipin ng iba pa sa sanlibutan, ano man ang gawin-gawin ng iba pa sa sanlibutan, tayo nga'y nakapamatok na sa tanikala ng pag-ibig, tayo mga bilanggo na. Nakapamatok ng maigi ang aking mga paa kay Kristo. Hindi ito makipagsayawan. Nakapamatok ng maigi ang mga mata ko kay Kristo, na ako nga'y kapag nakikita ko ang mga kahubaran ng modernong panahong ito sa lansangan, ibabaling nito palayo ang aking ulo. Nakapamatok ng maigi ang aking puso na ibigin siya, nanupat ako'y di na magkakaroon ng anumang pag-ibig sa sanlibutan ito kahit kailan. Nakapamatok ng maigi ang kalooban ko sa Kanya, nanupat di ko na mawari ngayon kung anong sarili kong ambisyon. Sadyang, saan man siya manguna, ako'y susunod, Panginoon, ako'y magiging bilanggo. Kita nyo? Tama na si Pablo ay isang bilanggo. Hindi siya nagkamali ng sinabi rito. Sinanay siya ng Espiritu Santo ng panibago para maghintay sa salita. Ngayon, siya nga'y sinanay noon sa isang paraan. Pero sinanay na siya ng Diyos sa ibang pamamaraan ngayon. Siya'y sinanay na ngayon ng Espiritu Santo na maghintay sa Panginoon, kahit ano pa yung mga inaambisyon niya. Ngayon, akin pong sa tulong ng Espiritu Santo, may ipapakita po ako sa inyo na isang bagay, kita nyo? Ngayon, kumuha nga tayo ng isang pangyayari. Isang araw, sina Pablo at Silas ay lumalakad noon sa isang kalsada, sa isang syudad, kung saan sila nagdaraos ng isang revival. At may munting batang babae doon na sinasapian ng demonyo na sumusunod sa kanya, sumisigaw sa kanya. At wala ngang duda na alam ni Pablo na may kapamahalaan nga siya bilang isang apostol na palayasin yung masamang espiritong yun palayo sa babaeng yun. Pero napansin nyo ba? Naghintay siya. Araw bawat araw, hanggang sa bigla na lang, nangusap sa kanyang Espiritu Santo ang sabi, ito na ang oras. Tapos ang sabi niya, ikaw na Espiritu ka, lumabas ka sa babaeng yan. Kita niyo? Alam niya kung paano maghintay sa Panginoon. At dito sa bagay na ito, napakaraming tao nagdudulot ng kahihiyan sa salita. Sila'y basta humahayo, dala-dala ang ambisyon nila. Napakarami mga revival ang nauuwi lang sa pagkalagpak dahil sa bagay na katulad niyan. Dahil yung ebanghelista ay di makapaghintay na makita muna kung ano ang sasabihin ng Panginoon patungkol sa bagay na ito. May magsasabi kasi sa kanila doon, magpunta kayo rito. At sila'y hahayo na lang ng basta-basta dahil sinabi ng asosasyon, magpunta.
At samantalang iba naman doon ang sinasabi ng Espiritu Santo. Haya't dahil nga yan sa ambisyon ng isang tao na maging presbitero ng estado, o anumang iba na gaya nun, o maging isang nakakatanda, o isang obispo, o anong ibang bagay na hatak sa kanya, magpunta ka. At sa kabila nun, nalalaman niya ang mas mabuti. Sinasabi na ng Espiritu Santo na dito ka magpunta. Kita nyo? Siya kasi nakapamatok sa kanyang organisasyon. Isa siyang bilanggo sa organisasyon. Pero kung siya'y nakapamatok sana doon kay Kristo, siya'y pangungunahan ng Espiritu Santo. Siya'y, kita nyo, siya'y napapatungan ng pamatok, isang bilanggo. Hindi niya alintana anuman ang sabi-sabihin ng iba. Isa lang yung tanso na tumutunog at batingaw na umalingaw-ngaw. Tanging yung tinig lamang ng Diyos ang kanyang pakikinggan. At siya'y magsasalita lamang kapag ito ay maghahayag. Wala siyang sasabihing iba. May magsasabi, kapatid na Jones, si kapatid na Roberts marahil, o kung sino pang mga kilalang kalalakihan sa ating bansa ngayon, gaya ni na Tommy Hicks, o Oral Roberts, o kapatid na Tommy Osborne. Ilan po rito sa mga kilalang ebanghelistang ito. Marahil may magsasabi, pwede po kaya na magpunta kayo rito, Tommy? Isa kang dakilang tao ng Diyos, o si Oral, at ako po'y may tiyo dito na nakaratay sa dako rito, na talagang di makakilos. At siya'y may sakit. Gusto ko pa sanang magpunta kayo rito. Nananalig ako na may kakayahan ka na pagalingin siya. Kita nyo? At marahil sasabihin ng Espiritu Santo sa kanya, hindi pa ngayon. Pero hayan nga, dahil sa pakipagkaibigan sa taong yon, siya nga'y nakatari sa tungkulin na magpunta sa kanya. Kung hindi, siya'y magiging kaaway ng taong yon. Sasabihin kasi ng taong yon, nagpunta siya kay ganito at ganoon. Pinagaling yung batang yun doon o yung batang lalaki. Alam kong ginawa nga niya yon. At heto akong kaibigan niya ng maraming taon, kita nyo? At di man lang siya makapunta rito sa lugar ko. Pero kung pipigilan siya ng Espiritu Santo na magpunta, di nga siya dapat magpunta kung siya'y nakapamatok sa Diyos. Yung kaibigan niya, at may pag-ibig siya, pero kinakailangan na mapangunahan siya ng Espiritu Santo sa kanyang pagpunta roon. Dahil wala yung magiging kahinat na nanot-anuman. Naranasan ko na yan maraming beses na nga. Pero hayan nga't, si Pablo ay naghihintay talaga sa Espiritu na sabihin sa kanya kung anong gagawin niya. Maghintay sa Espiritu, ang sabi. Nakatayo siya isang gabi, nangangaral, at lumabas siya roon. May nakita siyang pilay na lalaki, at bigla na lang, nagsalita sa kanya ang Espiritu, at ang sabi niya, natatalastas ko. Sa papaanong paraan? Sa gayon ding paraan na natalastas niya na siya'y malulubugan ng barko at mapapadpad sa isang isla. Kita nyo? Natatalastas ko na may pananampalataya ka na mapagaling. Tumayo ka sa iyong mga paa. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Kita nyo? Ayan nga. Siya ay napapatungan ng pamatok. Marahil isang linggo na siyang nagdaraos ng revival sa dakong iyon at walang nangyayari. Pero heto nga't naghintay siya sa Espiritu Santo na mangusap. Kita nyo? Siya nga'y nakapamatok sa panawagang iyon. Ngayon sasabihin nyo, kapatid na Branham, sinasalungat mo yung sinabi mo nung linggo. Tungkol doon sa inihintay mo pa ang bagay na ito. Pero, alalahanin nyo, yung Espiritu Santo mismo ang nangusap sa akin doon sa daan at sabi, pinababalik kita sa piling ng mga may sakit at mga nagdadalamhati. Kita nyo? Pagtalima nga ito sa Espiritu Santo. Tama. Hindi ako nagpunta hanggat di niya muna sinasabi sa akin na gawin yun. Ako'y naghintay muna sa ganito ang sabi ng Panginoon. Hanggang sa matanggap ko mismo yung ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, iba nga yun. Kita nyo? Ngayon, ito ang naging kaibahan. Naghintay siya para sa salita ng Diyos. Hinikayat siya ng Espiritu na gawin lamang ang iniuutos ng Diyos, kaya naman siya naging isang bilanggo ni Jesus Kristo. Mga kaibigan, kung magagawa lamang sana natin na maging mga bilanggo, alam ko po na mainit, pero gusto ko po sanang magbanggit ng ilan pang mga tauhan, kung mamarapatin nyo, nasa 6 o 8 ang naisulat ko rito. Kaya't gusto ko sanang magbanggit ng isa pang tauhan o 2. Kunin po natin ang tauhan na si Moises. Ipinanganak siya na isang tagapagligtas. At alam niya yun, na siya'y ipinanganak na tagapagligtas. Pero bago ko saysayin ang tungkol kay Moises, nais ko magsabi ng pahayag dito na ang Diyos sa tuwin ay kumukuha ng tao na maglilingkod sa Kanya ng totoo upang maging bilanggo niya. Kinakailangang isuko ng naturang tao na ito ang lahat ng ambisyon niyang hangad, lahat ng kung ano siya, lahat ng bagay, kanyang buhay, kaluluwa, katawan, kalooban, mga ambisyon at lahat ng iba pa at maging ganap na bilanggo ni Kristo na siyang salita upang maglingkod sa Diyos. Marahil kinakailangan mong lumakad ng salungat sa pansarili mong iniisip na magandang pasya. Marahil sa isang organisasyon, iniisip mo marahil na maitatanyag ka nila doon at mabibigyan ka ng bagay na maganda para magningning ka. Pero saan mo nga natatagpuan ang sarili mo?
natatagpuan mo ang sarili mo na talunan pagkatapos, hanggang sa makakuha ang Diyos ng isang tao na nakahandang maging bilanggo niya. Ang Diyos ay naghahanap ng mga bilanggo. Laging ganoon ang ginagawa niya. Saliksikin niyo man sa kasulatan. Ang isang tao ay kinakailangan maging bilanggo kay Kristo, palayo sa iba pang bagay. Sa makatwid, hindi ka maaaring magkaroon ng anumang pagkapit sa ano pa mang ibang bagay maliban kay Kristo. Kahit pa sa iyong tatay, iyong nanay, iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae, iyong asawang lalaki, iyong asawang babae, kahit sino pa. Kay Kristo ka lamang dapat dumugtong kumapit at sa Kanya lamang talaga. At sa ganun nga'y, doon ka palang magagamit ng Diyos. Hanggat hindi pa, ay hindi ka nga magagamit. Sa pagsasaysay ko sa lahat, minsan nga'y nakakapagsalita ako ng mahapdi sa tao, kita nyo? Ang sinisikap ko lang ay maihiwalay kayo. Kinakailangan ngang may bagay na simulain, katulad na lang ng pagpuna ko sa mga kababaihan na nagpuputol ng kanilang buhok at nagsusuot ng ganung mga kasuotan at nakahawak pa rin at ipinapahayag na Kristiyano raw sila. Sasabihin, napakaliit na bagay lang yan? Bueno, kinakailangan nyo nga ng simulain sa kung saang dako. Kaya simulan nyo dyan sa mga ABC, kita nyo? At humiwalay sa makamundong itsura, tama, at maging bilanggo kay Kristo. At pagkatapos ay magpatuloy sa ganun, na humihiwalay kayo sa lahat ng bagay, hanggang sa ang pinakahuling dugtungan ay magkahiwalay na. Pagkatapos kayo nga'y bilanggo na ng may tuturing. Makalalagak na kayo sa maigpit niyang pagkapit. Kanya nang hihigpitan ng kanyang kapit sa inyo. Ngayon, alam nga ni Moises na ipinanganak siya na isang tagapagligtas. Alam niya yun. At napansin niyo ba? Dahil doon sa ambisyon na hinangad ni Moises, dahil nalalaman niya na sinabi yun sa kanya ng nanay niya, at ang nanay kasi niya ang naging tagapag-alaga niya. Di nga kaila na nung si Moises na maliit pang sanggol ay pinanganak, ay sinabi ng kanyang nanay, "Alam mo, Moises, nung ang iyong tatay Amram at ako ay walang humpay na nanalangin. Alam namin at nakita namin sa salita na yun na ang panahon na darating ang tagapagligtas. At nanalangin kami, Panginoong Diyos, inahangad po naming makita ang tagapagligtas na yon. Isang gabi, nangusap ang Panginoon sa amin sa isang pangitain na ipanganganak ka at ikaw ang magiging tagapagligtas. Hindi kami natakot sa kautusan ng hari. Hindi namin inalintana yung sinasabi ng hari. Kaya't alam kasi namin na ipinanganak ka para maging tagapagligtas. Ngayon, Moises, alam nga namin na salat kami sa kakayahan para palakihin ka ng mainam. Ngayon, alalahanin nyo, naroon kasi sila sa dakong iyon ng 400 taon sa Ehipto, kita nyo? At ang hangad lang namin na ibigay sa iyo ang pinakamainam na bagay, pinakamainam na edukasyon, pinakamainam na pagsasanay. Kaya kinuha kita at inilagay ka sa isang munting basket na daong at pinaanod ka sa Nile. At kakaiba nga ang nangyari na yung agos ng ilog ay pinalutang yung munting basket na daong na malampasan ng mga tambo at pagragasa at dalhin yun mismo na milya-milya ang layo at palutangin yun hanggang sa makarating sa palasyo ng paraon kung saan ang kanyang naroon ang anak na babae ng paraon, kung saan naroon ang paliguan niya. At tunay na nababatid ko na kinakailangan niya ng babae mag-aalaga para palakihin ka. At nung lumang panahong yon, kaya't wala pa sila noong mga botelya na maipapagamit sa pag-aalaga sa mga sanggol. Kaya naman kinailangan niya ng babae magpapasuso. Tapos, at si Miriam, pinapunta ko siya doon at tumayo siya doon. At ang sabi niya, alam ko kung saan makakahanap ng babae magpapasuso. At nagpunta siya at sinundo ako. At Moises, kaya't sarado ngayon ang mga pintuan. Iho, 16 na taong gulang ka na ngayon. At ikay magiging anak ng paraon. At darating ang isang araw na magiging tagapagligtas ka na magdadala sa bayan palabas dito. Unti-unting umuusbong ang mga ambisyon noon ni Moises. Ako'y mag-aaral, nanay. Pag-aaralan ko ang lahat ng bagay sa abot ng makakaya ko. Alam niyo ba ang gagawin ko? Mag-aaral ako kung paano maging militar. At magkakaroon ako ng kaalaman pagkatapos para ilabas ang bayan mula rito. Ako'y magiging magaling na general, obispo, para malaman ko kung paano ito gagawin. At ilalabas ko talaga. Kukuha ko ng PhD o LL. Gagawin ko. Kagaya nga ni Padre Chiniki. Kung nabasa niyo na ang mga aklat niya, ayan nga, kanya raw ilalabas ang lahat ng mga protestante. Alam niyo, at ang nangyari siya na may naging isa sa kanila mismo. Ayan nga, ang isang magaling na paring ito, mga taon na rin ang binilang. Padre Chiniki, mainam nga na makakakuha kayo ng aklat niya at mabasa niyo yun. Tinatawag nila siyang Padre, pero siya nga'y kapatid na Chiniki lang talaga. Hindi kasi tayo tumatawag sa kahit sino na Padre, gaya nun. Kaya't nakita nga natin dyan na tayo, binasa niya ang Biblia para makahayo siya doon at mapamalian niya ang relihiyong protestante at gawin silang lahat na Katoliko. At nung binasa na niya ang Biblia, dumating sa kanya ang Espiritu Santo at tumanggap siya ng Espiritu Santo at pagkatapos ay naging isa siya sa kanila. Kaya't heto na't pansinin niyo, si Moises nga'y kumuha siya ng lahat ng pagsasanay na makukuha niya. Dahil alam niya, matalino siya.
edukado talaga, intelektual talaga, hanggang sa wala nang kahit sino. Kaya't maging ang mga taga-Ehipto ay siya na ang nagtuturo. Hanggang sa umabot na sa punto na tinuturuan na niya mga psikologo nila. Kanya ring itinuturo maging sa kanilang mga general kung paano pa palalakasin ang puwersang militar. Naging tanyag siyang tao at kinatakutan ng taong bayan si Moises dahil sa katanyagan niya. Oh, grabing karunungan. Grabe, isa siyang arsobispo o marahil para pang ang papa. Naging dakilang tao siya at siya naging isang makapangyarihang tao. At alam nga niya na siya'y ipinanganak para gawin yun. At nagsanay, may taglay na mataas na ambisyon para gawin ang bagay na yun. Kagaya sa panahon ngayon, hindi ko sinasabi na ang mga kalalakihang ito na nagsisipagsanay sa mga eskwelahang ito, hindi ko sinasabi na, pero kagaya nga ngayon dito sa kanluran, sila'y nagsisipagpatayo ng $150 milyong na eskwelahan ng teolohiya, kita nyo? Ang Pentecostal, ng $150 milyong na paaralan. Sa akin lang po, ang dapat ay mga misyonero sa iba't ibang dako sa labas, kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Pero ano yung ginagawa nila pagkatapos na makalabas sila roon? Ano nga sila? Sangkumpol na mga Ricky, ganoon mismo. At pagkatapos ganoon ang kalalabasan nila, ganoon nga lagi sa lahat sa kanila doon. At ganun lagi ang kinalalabasan. Kita nyo? Ngayon, nalaman natin na noong si Moises, sa lahat ng kanyang pagsasanay noon, at sa panahon ngayon, sa lahat ng pagsasanay na yon, na gumagawa ng mga bigating opispo at kung ano pa, dahil sa malakit mataas na ambisyon, ano tuloy ang ginagawa natin? Ang mga ambisyon natin nagiging katulad doon noon kay Moises, kita nyo? Ang Diyos, bago niya mailagay ang isang tao sa kanyang kamay, kinakailangan niyang hubarin ang ambisyon ng taong yun mula sa kanya. Kinakailangan niyang alisin ang lahat ng pagsasanay niya. At humayo pa rin siya at akmang magliligtas. Nakapatay pa nga siya ng isang taga-Ehipto. At siya, at nung magawa niya yun, napagtanto niya na mali pala siya. Hindi pala ganun ang dapat niyang gawin. Hindi yun ang paraan. At minarapat nga ng Diyos na alisin siya't ilagay dun sa ilang, sa disyerto, isang dakong disyerto. Napansin nyo, parang ang kakaiba, na ang mga tauhang ito na pinagkalooban ng Diyos na mensahe para sa kanila, ay kanyang ang dinadala sila sa disyerto. Dinala niya si Pablo sa disyerto, para sanayin siya, para isa-isay sa kanyang lahat ng tungkol sa dakilang pangitain na yun doon sa disyerto. Nagpunta sa disyerto at nanatili siya roon hanggang sa maihayag na ng lubos ng Diyos ang dapat gawin. At doon sa panahon noon ni Moises, kanyang dinala siya sa disyerto. Inilayo siya sa dakong iyon ng 40 taon at hinubad ang lahat ng teoloya niya at lahat ng ambisyon niya. O ano ngang dakilang sandali na nagagawa niyang tumingin sa nakaraan at makita ang pagkabigo niya. At ganoon din sana tayo sa gabing ito, na magawa natin ng siring bagay na yun kapag sisiyasatin natin ang ating ambisyon. Tingnan niyo po ang mga gawain ng pagpapagaling. At tingnan niyo kung ang Panginoon nga'y nagpangyari ng mga bagay-bagay sa mga ilang taon na nakalipas para ibalik ang pagpapagaling sa mga may sakit at iba pa. Bawat isa, bawat organisasyon, sa kadahilan ng hindi kasi ito dumako sa kani-kanilang organisasyon, ay nagsipagkuha sila ng sarili nilang tagapagpagaling. At ano yung ginawa natin yan? Tingnan nga nating maigi sa mga sandaling ito. Ginawa natin yung siring bagay na nagawa ni Moises noon. Humayo tayo at pilit tayong nagpapalabas ng kung anong uri ng himala. May natatalastas akong sakit. May dugo ako sa aking kamay. At gumagawa-gawa lang ng himala. Kita nyo? At ano ang kinahinatnan natin? Ang mga kalalakihan ay napuwersa ng husto ang pag-iisip na sila tuloy ay nawala sa katinuan at naging regular na manginginom, nerbyoso at ikinaya ng pag-iisip nila. At bumaliktad sila ng husto sa kung anong panuntunan mula sa mga mithing Pentecostal, pabalik doon sa pagtatatag ng mga organisasyon at mga bagay-bagay uli. Kita nyo? Ano itong ginawa natin? Pumatay ng isang taga-Ehipto. Oo, at nagpupumilit tayo. Pinupuwersa natin, pinupunduhan pa, nagpapakahirap tayo, magdamag na nasa mga pagtitipon para sa pananalangin hanggang sa wala na tayong boses. At pinagpipilitan nating magpalabas ng kung anong bagay at paigihin ng isang bagay at lahat na ng mga iba't ibang bagay kagaya nito. At pagkatapos, masusumpungan natin na ito pala'y ganap na pagkaibigo lang lahat. Ang kailangan natin ay yung may panumbalik sa likod ng disyerto. Tama, siya nga po. Kaya't napapaus lang at nagpapakahirap. Bakit di na lang tayo sumuko? Yun ang kinakailangan niyong gawin, kita nyo? Manumbalik at sumuko. Kaya nga't ginawa natin ang siring bagay na ginawa nila noon.
Siya ring bagay na ginawa ni Moises noon. Wala ngang kahit anong mainam na mapapala roon. Pagkatapos ng 40 taon, nasumpungan niya ang kanyang sarili na isa ng bilanggo sa salita ng Diyos. Ano ba kasi itong pinipilit nating gawin? Samantalang, ang dakilang pagpapala ay inilantad na. At ang pagpapamalas ng lahat ng mga dakilang bagay na sinasabi sa atin ng Diyos, kung papaanong kinakailangan natin na may panganak na muli, at kung papaanong kinakailangan natin na makatanggap ng Espiritu Santo, ang bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo, at lahat ng mga bagay na ito na narito na. Kita nyo, ang mga tao, imbes na manatili sa salitang yun, may tali doon. Ano ang ginagawa nila? Nagpapasimula sila ng sarili nilang mga pangdenominasyon na teorya na nu'y nabiguna at pinipilit magpalabas ng kung anong bagay na animoy itsurang katotohanan. Siguro'y ihinto ko na rito yan. Kita nyo? Sa tingin ko naman ay may sapat kayong kaalaman upang maintindihan itong ibig kong sabihin dito. Kita nyo? Pero hayan nga't tingnan nyo ang kinahinatnan nun. Isipin nyo po, ano itong kinahinatnan natin sa gabing ito? Haya't isang bansa na palasak sa makaorganisasyong mga tao na itinatanggi ang mga kasulatan ng Diyos na nagagawang bansagan ang buhay ng Espiritu Santo na isa lang yung paghuhula sa iniisip na inaayawan nila na yung ganong bagay ay makapasok sa kanilang iglesia. At di nila paihintulutan na sambitin mo ni isamang salita patungkol sa binhi ng serpiente, walang hanggang kasiguraduhan at mga bagay na inihayag at pinatunayan ng Espiritu Santo na siyang salita namang talaga. At paulit-ulit nga akong humahamon at humahamon na kung may gustong lumapit dito at patunayan na mali ako. Ano nga itong kinahinatnan nila? Yung sharing bagay na kinahinatnan ng mga Luther. Lahat sila doon, kita nyo, pumatay ng taga-Ehipto. Ano bang dapat? Ano nga ang nangyari doon? Marahil sa umpisa'y nagagawa niya ang isang tao na huwag magnakaw o mamuhay ng tapat sa kanyang asawang babae. Pero ano ngang ginawa niya sa kanya sa pamamagitan nun? Isang miyembro sa iglesia. Halina kayo at sumapi sa grupo namin, kita nyo? Yung umaalingasaw na patay na lalaking yun, ang tanging bagay na maituturo niya ng mga daliri niya na katagumpayan niya sa loob ng 40 taon ng pagsasanay, isang taga-Ehipto na umaalingasaw doon at nakahandusay, nabubulok at patay. Ganyan na ganyan din ang nangyayari ngayong gabing ito. Ang tanging bagay na maituturo natin dito sa revival na ito na malawak daw ang paglaganap, ang sabi ay buntun lang ng mga miyembro sa iglesia na umalingasaw at mas walang alam tungkol sa Diyos kaysa sa isang hotentot na may pagkaalam tungkol sa isang mandirigmang Ehipsyo. Siya nga, na ano pat, sabihan mo sila tungkol sa salita ng Diyos ay sasabihin nila, hindi ako naniniwala sa ganyan. Sasabihin, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kita nyo? Kita nyo? Kalunos-lunos na bagay nga ang ituro ang bagay na yun sa kabila ng mga pagpapagal at paghihirap na dinaanan natin at lahat na ng pinagtuunan natin. Marahil, may tuturo natin ang malaking eskwelahan, pero patay nga yun. Marahil, may tuturo natin yung organisasyon, pero patay nga yun. Umalingasaw ito. Katulad lang ito sa dakong iyon na pinanggalingan natin inalisan nung una. Katulad sa isang baboy na nagpupunta sa lublubang putik nito at sa isang aso sa kanyang suka. Kapag babalik pa tayo, isang patay na taga-Ehipto. Walang duda na haya't may magsusumbat doon. Moises, bueno, naglaho na ba yung malasakit mo sa mga kababayan mo? Tinawag ka para gawin ang bagay na yun. Sasabihin nga ng isang nakakakilala kay Moises at alam na siya'y tinawag para sa bagay na yun. At wala na ba? Wala ka na bang malasakit sa mga kababayan mo? Hindi naman sa ganoon. Bueno, bakit hindi ka humayo doon? Gawin mo ang bagay na yun. At bakit di ka nga humayo? Pagsumikapan ito. At bakit di ka nga magpunta roon sa piling nila roon? Si Moises kasi nasa dakong iyon na inaalis yan ng laman hanggang sa taglay niya ang karanasan sa may nagniningas na kahoy. Ang salitang iyon na nahayag, ako nga ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at naalala ko ang aking pangako. At ako'y bababa para iligtas sila. Isinusugo kita para gawin ito. Ayun nga. Nakita niya ang salita, hindi ang ambisyon ng mga tao o ang minimithi ng mga tao. Kaya naman pagkatapos ay anong nangyari sa kanya? Hindi na nga niya ninais pang harapin ang mga taga-Ehipto. Hindi na nga niya hinangad na harapin ang bagay na yon kailanman. Kaya't siya naging isang bilangguna. Amen. 40 taon ng kakatakbo, pinaglalaho ang lahat ng nasa kanya. Subalit sa huli, naging bilanggo siya sa may nagniningas na kahoy. Itong dating dakilang si Moises na ito sa lahat ng kanyang pagka-intelektual. Sinasabi nga ng Biblia na si Moises ay isang dakilang lalaki sa salita o sa gawaman doon sa Ehipto. Pero tingnan nyo nga ang dakilang teologong ito kung anong ginawa niya doon sa presensya ng nagniningas na kahoy. Ipinahayag niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Nung makita niya ang tunay na paglalayon doon ng Diyos, sinabi niya na wala siyang kakayahan para gawin yun. Gayong siya'y sinanay sa lahat ng teolohiya na maibibigay nila sa kanya. Sinanay sa pinakamainam nilang paaralan. Pero hayan nga't, ano nga ang magagawa niya?
Ang haliging apoy ay naroon noon sa ibabaw ng kahoy. Sabi, ni hindi nga ako makapagsalita. Panginoon, sino lang po ako na pupunta ako roon? Kita nyo? Alisin mo ang panyapak mo, Moises. Nais kong makipag-usap sa iyo. Alisin mo ang lahat, maging iyang panyapak mo. Magpatira pa ka, kariyan sa lupa ngayon. Nais kong makipag-usap sa iyo. Hindi nga siya makaimik. Sa wakas, naging isang hinirang na bilanggo. Isang hinirang na propeta. Katulad ni Pablo na hinirang din. Si Moises ay hinirang na tagapagligtas. At ayan nga, sa huli, ibinunsod ng Diyos ng kanyang hinirang na lingkod ay maging bilanggo sa kanya. Oh, hallelujah! Siya'y makakakilos lang kung ikikilos siya ng salita ng Diyos. Sino ang sasabihin ko na nagsugo sa akin? Ako nga. Paano ko gagawin? Sasaiyo ako. Sige po, Panginoon, kung anong sabihin mo, narito ako. Oh, grabe. Ayan nga't siya isang bilanggo. Sumalungat siya laban sa naisip niyang mas nakakabuti. Ngayon, ayan nga't siya'y sinanay noon na magbigay utos sa isang hukbo. Mga tabak, itaas, pumihit, patalikod, sinanay sa mga karwahe sa posisyon, mga sibat, pasulong, lusob. Ganun nga ang kanyang naisip na pananakop dati. Ganon ang pagsasanay sa kanya. Pero nagsabi siya, anong gagamitin ko? Sabi, ano yung hawak mo sa kamay mo? Isa pong tungkod. Minsan nga'y kakatwa ang paggawa ng Diyos sa mga bagay-bagay sa isipan ng tao. Kita nyo? May tungkod nga siyang hawak-hawak sa kamay niya. Yung balbas niya ay nakalaylay pababa. 80 taong gulang na. Yung asawa niya ay nakasakay sa isang mola. May kalong-kalong na bata. Yung mapapayat, matatanda't may hina na niyang mga bisig ay nakalaylay na. May tungkod. Yung ulo na lamang niya ang tila nakataas. Dahil taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Bakit? Dahil sa wakas ay nakaangkla na siya. Isa siyang bilanggo. Kikilos lamang ako kapag pinakilos ako ng salita. Magsasalita lamang ako sa dakong magsasalita ang salita. Saan ka pupunta? May atas ako. Tumindig sa harapan ni Paraon at ipakita sa kanya sa pamamagitan ng tungkod na ito na ako'y isinugo ng Diyos. Amen. Ano namang susunod mong gagawin pagkatapos niyan? Siya ang maglalaan kung ano bang kasunod pagkatapos kong gawin ito. Hayan nga, isang bagay lang ang dapat mong gawin. Ang unang hakbang sa gabing ito, ang sumuko, maging bilanggo. Huwag mong isipin ang iyong sarili o sino mang iba. Maging bilanggo. Si Moises ay naging bilanggo. Sinabi niya na di niya kayang makapagsalita. Sa huli, noong makuha na siya ng Diyos sa kanyang kamay, kung saan makakakilos lamang siya sa dako na pakikilusin siya ng Diyos, sa dako na sinabi niya sa kanyang salita. Alam nga niya na iyon ang salita, kung kaya naman isinuko niya ang kanyang sarili sa salita. At ang Espiritu Santo sa dakong yun, ang Diyos ay itinali si Moises sa kalooban ng Diyos. Ganoon na ganoon ang ginawa niya kay Pablo. Tama po ba? Itinali niya si Pablo. Yung maliit na patulis ang ilong na kung magsalita'y parang laging nanunuya na Hudyo o na may angking PhD at mga LLD na titulo. Pero ang sabi niya, ipakikita ko sa kanya kung anong babatahin niyang hirap para sa kapakanan ng salita. Kita niyo? At ayun na nga si Pablo na nakaupo doon at nakikita ang salita at nakikita na si Jesus talaga yun. Kaya naman itinaas niya ang kanyang mga kamay at naitali sa kanya. Itinali siya ng pag-ibig ng Diyos sa salita. Dadalhin niya ang aking pangalan sa harap ng mga hentil. Kaya't humayo siya. Moises, ako nga ang Diyos ng iyong mga magulang. Ako nga ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Naalala ko ang ipinangako ko sa kanila. At ang panahon ng pangako ay nalalapit na. At nakikita ko ang paghihirap ng aking bayan. Naalala ko ang aking pangako. At ako'y bumaba para talian ka. Alam mo ang sinabi ng salita. At aking itinatali ka upang magpunta sa dakong yun. Itinali ka sa kapangyarihan upang magpunta sa dakong yun at iligtas ang aking bayan. At dalhin mo ang tungkod na yan sa iyong kamay bilang patunay dahil nakita mo ang himala na naipangyari sa pamamagitan nito. Kagaya nga ni David sa may tirador, kita nyo? Itinali ang kanyang sarili at humayo siya. Sa wakas nga'y, nagkaroon ng Diyos ng isang tao na nagpasakop sa kanya, naitali sa kanya, at di kikilos hanggat pakilusin siya ng salita ng Diyos. Kung gagawin lang sana yan ng mga tao ngayon, mangyari ngang siya ay magiging bilanggo niya, isang bilanggo ng pag-ibig, nakapamatok sa tali ng pag-ibig sa Diyos, kung papaano si Pablo ay nakapamatok sa tali ng pag-ibig ng Diyos. Katulad ni Pablo, kapwa sila sinanay sa gayunding paraan.
Si Moises ay sinanay din, alam nyo, para iligtas ang mga anak ni Israel sa pamamagitan ng puwersang militar. Si Pablo ay sinanay na iligtas sila palayo sa mga kamay ng mga Romano at palayain sila sa pamamagitan ng malakas niyang puwersang pangrelihiyon ng mundo sa panahong yun. Naglalaki ang mga eskwelahan ng pagsasanay sa ilalim ni Gamaliel. At kapwa sila nagpunta sa ilang. Bumalik na mga binago ng lalaki. Kapwa nila nakita ang haliging apoy. At kapwa sila mga propeta. Tama po ba yun? Kapwa sila mga propeta. At kapwa sila kinausap ng haliging apoy. Ganon mismo ang nangyari. Dumating para sa tagapagligtas. Ayun nga sila, nagpunta sa ilang. Iniwan ang kani-kanilang mga sambahayan at nagpunta sa ilang para alamin. Iniwan ang kani-kanilang sambayanan at lahat na upang alamin ang kalooban ng Diyos. Kita nyo? Sila'y sinanay noon sa isang paraan, pero binago sila ng Diyos na maging iba na. At sila'y kinailangan na maging ganap na bilanggo. Nang sa gayon, hindi sila makakilos sa paraan na nais nilang kumilos. Sa halip ay kumilos sa paraan na ninanais ng Diyos para sa kanila na ikilos. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kay 10 minuto pa ba tayo para ituloy pa yung iba rito? Mamadalin ko na itong isang tauhan na lang. Nakikita ko nga ang isang ito sa harapan ko ngayon. Ang pangalan niya ay Joseph. Siya'y hinirang na anak. Ganap na tipo siya ni Jesus Kristo. Ipinanganak siyang propeta. Siya man din ay propeta rin, kita nyo? At hayan nga't nakakakita siya ng pangitain. At noong maliit na paslit pa lang siya, nakakita siya ng pangitain tungkol sa sarili niya na nakaupo sa isang luklukan at ang mga kapatid niyang lalaki nagsisiyuko sa kanya. Kita nyo? Pero masdan, siya'y naging pakiramdam nga niya isa siyang dakilang lalaki. Kita nyo? Lahat sila. Pero anong minarapat ng Diyos na gawin? Kanya ngang ginawa ang siya ring bagay na ginawa niya sa iba pa sa kanila. Yamang si Moises ay isang tagapagligtas. Si Pablo ay isang tagapagligtas. At heto nga si Joseph na tagapagligtas. Iniligtas niya ang kanyang sambayanan mula sa taggutom. Ano ang minarapat ng Diyos na gawin sa kanya? Inilagay siya sa bilangguan. Inilagay siya mismo sa loob ng bilangguan. Siya nga po. Kung naaalala nyo, siya ipinagbili ng kanyang mga kapatid na lalaki sa isang taga-Ehipto at ipinagbili nila siya kay Potiphar. At binigyan siya ni Potiphar ng konting kalayaan at bigla na lang binawi yun sa kanya. At ayun nga siya roong nakaupo na sa bilangguan, umiiyak. Inalis sa kanya lahat ng Diyos. Ngayon pansinin, pero sa buong panahon, sa paniwala ko, na siya ay naroon sa bilangguang yun, naalala niya nang sabi raw doon sa pangitain, ay siya'y maupo sa isang luklukan, at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay yuyuko sa kanya, dahil alam niya na ang kaloob niya ay galing sa Diyos, at alam niya na mangyayari talaga yun. Kung magagawa lang sana nating panatilihin yan sa isipan natin, at ayon sa salita ng Diyos, na sa huling mga araw na ito, siya'y magkakaroon ng iglesia, siya'y magkakaroon ng mga pinili, at itong mga bagay na ito na kanyang ipinangako, ay kanyang tutuparin. Sinabi niya na gagawin nga niya, at tayo nabubuhay na sa panahon na ito. Heto na tayo, kanya lamang sinisikap na tayo maging tunay na mga bilanggo na ngayon, nakakulong kapisan niya. Narinig niyo na yung lumang awitin na inaawit-awit niyo, at ako'y pipisan kasama ng Diyos. Nagnanais nga akong makapisan kasama ang Diyos. Ngayon, ito na lamang ang nasa isip ko. Ang makapisan kasama ang Diyos, wala nang iba pa. At ang tanging ikikilos mo ay kapag sinabi ng Diyos na ikilos mo, gagawin mo lamang ang sasabihin ng Diyos na gawin. At sa ganoon, ay nakapisan ka na sa piling ng Diyos. Ngayon tandaan nyo, siya nga'y naroot nagbubulay. Siya nga rin ay naging ganap na bigo mismo. Lahat ng nalalaman niya, lahat ng pagkaunawa niya at lahat na, doon ay naging ganap na bigo siya. Hindi yun nagsiubra. Inilagay siya sa isang sitwasyon kung saan wala man lang nakikinig sa kanya. Isa siyang bilanggo. Kita nyo, inilagay siya sa isang sitwasyon na yung mga di mananampalataya ay di naniniwala. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin dito? Yung pagmiministeryo niya ay niwalang saysay. Ibinabaling ng mga tao ang kanilang ulo palayo. Hindi siya pinagtutuunan ng pansin doon sa loob ng bilangguan. Anong mabuting may dudulot ng kanyang pagmiministeryo? Marahil, tatayo siya sa may rehas sa preso at mga ngaral sa kanila. Sila'y magsisilakad lang ng parot parito sa kalsada, kita nyo? Pero siya nga'y naging bilanggo at ikinublis siya ng Diyos na isang bilanggo hanggang sa dumating na ang tamang tiyempo ng pagpihit ng ruweda. Sabi, heto ang aking tao, luwalhati, isang ganap na bigo. Sa wakas, dumating ang Diyos sa kanya doon sa kanyang pagkakabilanggo. Katulad ni Pablo, katulad ng iba pa sa kanila, dumating siya sa kanya. At ginamit niya ang kaloob na ipinagkaloob niya sa kanya para ilabas siya doon.
Ganoon nga. Inilabas niya siya mula sa kanyang pagkakabilanggo. Anong ginawa niya? Nung pagkalabas pa lang niya sa kanya mula sa kanyang pagkakabilanggo, siya'y pinagkalooban ng kapangyarihan ng hari, nung kanyang hari, na siya'y naupo sa tabi nito, kung saan siya'y nagpapasakop. Inilabas siya mula sa bahay bilangguan at binigyan ng kapangyarihan na anupat anumang bagay na kanyang sabihin ay kailangang matupad. Amen. Sa kanyang pagkakabilanggo, lagi niyang naaalala na pinanganak siya para sa isang layunin. Maupo siya sa tabi ng hari. Lahat silang iba pa ay luluhod sa kanya. Yun ang sinasabi ng pangitain niya sa kanya. Amen. Pero bago matupad ng tuluyan ang kanyang pangitain, kinakailangan niyang maging bilanggo. Amen. At pagkatapos nun, siya'y magiging pinuno. At nung lumabas na siya mula roon sa bahay bilangguan niya, at naging bilanggo ng salita ng Diyos, mangyaring ang tanging masasabi lang niya ay yung kung anong ilagay ng Diyos sa kanyang bibig na sabihin. Sa ganun nga kumikilos sa kanya ang Diyos. Pansinin, ang Moises na yon ay may kapangyarihan na talian ng mga prinsipe ng paraon sa anumang oras na naisin niya. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, malipat ka, may kapangyarihan siya na itali ang mga prinsipe ni paraon. Kahit na sino pa man sila na mga diakono o mga presbitero o sila man ay mga kinatawan ng estado o ano pa man sila. Kung sasabihin niya, tinatalian ko kayo at sila nga'y matatali, ganun lang. Magagawa niya yon sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasalita mismo sa anumang oras na naisin niya. Amen. Luwalhati ng Diyos. Oh, may 3 minuto na lang pala ako. Kaya tutupad po ako sa sinabi kong oras. Ngayon, nasumpungan natin na siya'y naging isang bilanggo sa Diyos mula sa pagiging bilanggo ng sanlibutan. Mula kay Pablo, ganon ding paraan. At si Moises, ganon ding paraan. Mula sa pagiging bilanggo sa kanyang sariling pag-iisip, naging isang bilanggo sa Diyos. At nung makalabas na siya, tinaglay niya ang kapangyarihan ng Diyos. At ganon din itong si Pablo, maging si Moises sa sarili niyang pag-iisip, kanyang isinuko yun, at hinubad ang lahat ng yun. Naging bilanggo sa salita ni Kristo. Makakakilos lamang sa tuwing sasabihin niyo, Kristo baka mo? Inarin niyang malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Kaya ibig sabihin siya ay bilanggo ni Kristo. Kung papaanong si Pablo ay ganon din naman. Alalahanin niyo, lahat silang 3 ay mga propeta, kita nyo? At kinakailangan na mahubad sa kanila ang sarili nilang pag-iisip upang maging bilanggo sa kalooban at mga kaparaanan ng Diyos. Hetong naaalala natin, ngayon, may kapangyarihan siya na magtali sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasalita. May kapangyarihan siya na magtalag sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasalita. Magagawa niyang sabihin, kinakalagan kita sa pangalan ng aking hari. Amen. Si Joseph ay ginawa ni Paraon na maging sarili niyang anak. Si Kristo nga'y ginagawa ang kanyang mga bilanggo ng pag-ibig na maging kanyang mga anak. At binibigyan niya sila ng kapangyarihan, katulad ng kapangyarihang taglay niya. San Juan 14:12. Ang sumasampalataya sa akin, kita niyo, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Higit pa nga rito ang gagawin niya. Ngayon, ang bilanggo ng pag-ibig ni Kristo ay nabigyan ng kapangyarihan ng kanyang hari, si Kristo mismo. Amen. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin nyo ang sinabi nyo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang aking salita ay magsipanatili sa inyo, na kung kayo'y mailagay sa pamatok sa akin, dahil siya at ang kanyang salita ay isa. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung magsipanatili nga kayo sa akin, hindi dito at doon. Magsipanatili sa akin at ang aking salita sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, o sabihin ang anumang inyong ibigin, ay iyon ang ipangyayari sa inyo. Nagtaglay siya ng kapangyarihan. Ngayon, bago siya makalabas, pinakailangan na dalhin siya sa isang dako at maahitan. Kinakailangan na maahit sa kanya ang ilang mga bagay bago niya makatagpo ang kanyang hari. Kita nyo? Oo, kung minsan nga'y dinadala ng Diyos ang kanyang mga tao sa ganoong paraan at aahitin ng ilan nilang sariling mga kalooban. Ipapakita sa kanila na di nila pwedeng gawin ng anumang bagay na basta gustuhin nila. Alam niyo ang ibig ko sabihin? Sila'y walang kalayaan na gawin ng anumang bagay na basta gustuhin lang nila.
Bago sila makadako sa buong kapangyarihan at maging bilanggo ng pag-ibig kay Kristo, kinakailangan na sila'y maahitan muna at pagkatapos ay may prepresenta na. Kung minsan nga'y dinadala niya sila sa disyerto para gawin yon, na sila'y maahitan ng lubos, at pagkatapos, iprepresenta na sila na pinahiran na para tuparin ang layon na itinalaga niya para sa kanila. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Mga kapatid, narito na tayo sa pagtatapos ng panahon. Alalahanin niyo, sa lahat ng iba pang panahon, ang bagay na kanyang ginawa, sa tuwina ay kumukuha siya ng isang tao at gagawin siyang bilanggo sa kanya, na talikuran ng tao ang kanyang sarili. Kinakailangan ngang talikuran ng tao ang lahat ng nalalaman niya, kalimutan ang lahat ng pagsasanay niya, lahat upang malaman ang kalooban ng Diyos at makasunod sa Diyos. Hindi niya pwedeng sundin ang anumang bagay na gawa ng tao at sa Diyos din ng sabay, labis na magkasulungat ito sa isa't isa. Hindi ka nga pwedeng papunta sa silangan at kanluran ng sabay. Hindi ka pwedeng papunta sa kanan at kaliwa ng sabay. Hindi mo pwedeng gawin ang tama at ang mali ng sabay. Hindi mo pwedeng sundin ang tao at ang Diyos ng sabay. Hindi pwede. Alinman sa ikaw ay sumusunod sa Diyos o sumusunod sa tao. Ngayon, kung ganoon, kung ikay sumusunod sa Diyos at ipinasakop mo na ang iyong sarili sa Diyos, sa ganoon nga, ay magiging bilanggo ka na sa Diyos na yon, sa salitang yon, sa kalooban na yon. Ano man ang sabi-sabihin ng iba, ikaw nga'y naging bilanggo na rito. Pakinggan niyo po, nasa pagtatapos na panahon na tayo. At sasabihin ko ito ng may kataimtiman at paggalang sa huling 2 minutong ito na papatapos na. Tingnan nyo, ang bagay na gagawin ng Diyos sa aking opinyon, bagay na gagawin at dapat gawin at gagawin sa huling mga araw na ito, ay ang maghanap ng kasangkapan para sa pag-ani. Siya'y maghahanap at maghahanap ng kasangkapan para gumawa sa giikan. Sinumang magsasaka, sa tuwing siya'y magpupunta sa kanyang pag-ani, kinakailangan na may kasangkapan siya na magagamit para gawin yun. Siya nga namang may matalim na panggapas siya o kung anuman, kung anong kagamitan para paghiwalayin ang butil at ang aanihin ay hinug na. Diyos, iyo pong kunin kami sa iyong kamay. Iyo kaming gawin na mga aliping tali ng iyong pag-ibig. Iyo pong gamitin kami na maging kasangkapan para magdala ng pagkatanto sa makasalanan. Isinumpang lupa na ito na kinabubuhayan namin ngayon, na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Para sa sarili ko naman, Diyos, itulot mo na ako'y maging isang bilanggo. Kung tatanggihan ako ng lahat ng mga kapatid ko, kung tatanggihan ako ng lahat ng mga kaibigan ko, nais ko po na maging isang bilanggo ni Jesus Kristo at ng kanyang salita. Nang sa gayon, ako'y maitali sa kanyang salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo para makita ang Espiritu Santo na pinapatotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng siyang mga bagay na sinabi niya na ipangyayari. Hangad ko po na maging bilanggo ni Jesus Kristo. Manalangin tayo. Iniisip ko po ngayong gabi, habang nakayuko ang ating mga ulo, kung yung ambisyon na yon na tinataglay natin, na maging isang sikat o marahil isang bagay na pinapangarap natin, isang pansariling bagay, iniisip ko nga kung magagawa kaya nating isang tabi ang bagay na yan. Iniisip ko nga, kung may kabataang lalaki kaya rito sa gabing ito ang titingin sa paligid sasabihin, ako'y magiging, sa paglaki ko, ako'y magiging ganito, ganoon. Iniisip ko nga kung mararamdaman nyo ang kalooban ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay at masasabi mo, hindi. Ang aking mga ambisyon ay naglaho na sa akin ngayon. Dahil nitong huling mga araw, nangusap sa akin ang Espiritu Santo. Nais ko naisuko ang aking sarili sa Diyos para maging kasangkapang panggiik sa huling araw na ito. May kabataang babae marahil diyan ang nag-aambisyon na maging bidang tauhan na babae, o maging isang maganda at mumunting ginang, o marahil magkaroon ng tagumpay sa Hollywood balang araw. Iniisip ko kung ngayon ba'y may paghahangat kayo na isukoy ang ambisyon nyo na yan sa presensya ng Diyos at sa kanyang salita. Pakinggan ang pagtawag ng Diyos sa inyong buhay. Nakikilala nga kayo ng Diyos. Iniisip ko po kung may ministro rito sa malapit o isang lingkod, isang manggagawa sa iglesia. Nakapupunta lang po ako rito paminsan-minsan. Hindi ko kakilala ang sangkatlo ng mga taong nakaupo rito ngayong gabi. Pero ako po, sa kakaunting mga narito ngayon, iniisip ko po kung may tao kaya rito na may pagnanais sabihin, hindi ko alintana anuman ang sabi-sabihin ng iba. Ako'y alipin na ngayon ng Diyos. Aking ipapangaral ang kanyang salita ano't anuman. Hindi ko alintana maski talikuran pa ako ng aking organisasyon. Mananatili ako doon sa salita. Akin yung gagawin. Ang kalooban ko ay ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay kalooban ko. Ako'y magiging bilanggo kay Jesus Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tulong, gagawin ko yun.
Pagbulayan niyo po yun habang nakayuko ang ating mga ulo. Ilan po rito ang may ganong ambisyon ngayong gabi? Itaas niyo po ang inyong kamay. Ganon din po ang aking ambisyon. Siya nga, isinusuko ko ang lahat. Habang nakayuko ang ating mga ulo, unti-unti po ngayon, habang pinagbubulay-bulay niyo itong maigi ngayon, habang nananalangin kayo. Taos puso na ba ito sa inyo ngayon? Nais kong maging bilanggo na. Ay, kunin mo po ako, Panginoon. Dalhin mo po ako sa bahay ng magpapalayok ngayong gabi. Pagpira-pirasuhin mo po uli ako at iupo akong ihulma uli. Makalangit na Ama, habang patuloy na tumutugtog ang awit, iniisip ko po na malaking kapakinabangan sa mga oras na ito na ako'y mangungusap lamang sa pagitan ng awiting ito at makipag-usap sa iyo ng konting sandali. Habang nagbubulay ang mga tao, aking isinusuko ang lahat. Ama, nawa po'y magawa namin ito, na para bang ito na ang pinakahuling pagkakataon na magagawa namin ito. Iyo pong itulot na kami makalapit ng may sinseridad, makadulog sa dulang ng Panginoon ng matapat, na may mga kasuotang malilinis na mga kaluluwa, malilinis na layon, malilinis na mga ambisyon, upang isuko ang aming mga sarili. At nawa kunin ng Diyos ang kanyang salita. Idugtong kami sa pamatok na magkakasama roon sa salita ng Diyos. At nawa ang Espiritu Santo ay kunin na kami ngayon, habang naririnig namin ng pagkandado ng pamatok sa palibot ng aming mga puso na mula sa gabing ito, kukunin kita sa iyong paghahayag. Ngayon, huwag ka nang mag-isip gamit ang sarili mong pag-iisip. Isipin mo na ang aking mga pag-iisip. Isipin mo ang aking kalooban. Akin kang pangungunahan. Diyos, iyo pong ipagkaloob na ito'y maging karanasan sa bawat isa sa amin. Heto po ang mga kabataang nakaupo rito, mag-asawang lalaki't babae, at may iba rin na nalalapit ng maging mag-asawang lalaki't babae. May mga matatandang kalalakihan na nakaupo rito ngayon na mga ministro, humahayo sa daan at, Panginoon, narito rin po si kapatid na Neville, maging ako, napapatas na ng papataas sa hagdan. Ang mga araw namin ay nabibilang na ngayon. May pag-iingat na sa bawat hakbang namin kumpara sa paghakbang namin noon. Iningatan namin kung saan kami hahakbang. Ang mga paapo namin ay di na ganung kaliksi sa pisikal na pananalita di tulad nung dati. Pero Panginoon, habang nakikita namin ang mortal na buhay na papalaho na at wala ni isa sa aming mga hakbang ang may katiyakan kung wala ka, na inaalalayan kami sa aming kamay. Ngayon Diyos, kunin mo kami, pumamarapatin mo po. Kunin mo ang aming mga puso at ang aming mga kalooban sa iyong sariling mismong kamay at itulot kami na maging mga bilanggo ngayong gabi sa salita kay Kristo. Nawa kami makapamuhay ng makadiyos na pamumuhay rito. Nawa ang mga kababaihan na ito, ang mga kabataang kababaihan na ito, kabataang kalalakihan na ito, mga kabataang lalaki't babae, kanila pong maisuko ang kanilang buhay, Panginoon. At nawa ang kanilang ambisyo'y maging ambisyon na makapaglingkod kay Yesus Kristo at ipangyari sa amin na kami maging bilanggo ng kanyang makalangit na biyaya at kalooban. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ito lamang po ang alam kong magagawa, Panginoon. Ito pong kakauntit paputol-putol na pananalita. At ako po ay umaasa na iyong pagdudugtong-dugtungin ang mga ito para maglakip ng wasto. Dahil na rin po sa mainit po dito, at nagnanais naman ang mga tao na makapakinig, subalit mainit lang po talaga. At marami ang kinakailangang makauwi agad at papasok pa sa trabaho ng maaga. Pero ang mga binhi na yun ay naway maipunla sa kanilang puso, isang bilanggo, na sa pag-uwi nila at sasabihin nila sa kanilang asawang babae, habang sila po'y bago sila maghandang lumuhod at manalangin sa hapon na ito o sa gabing ito, sa tabi ng kama nila, titingin sila sa isa't isa sasabihin, Mahal, anong naiisip mo tungkol doon sa bagay na yun ngayong gabi? Tayo ba'y naging mga bilanggo na kay Kristo at sa kanyang kalooban? O kumikilos pa rin tayo sa sarili nating kalooban? Nawa ang mga kabataang lalaki at mga kabataang babae sa lahat ng dako, lalong-lalo na sa mga nakapakinig sa mensahe ngayong gabi, tanungin nila ang kanilang mga sarili nung siya ring katanungan na yun. Ako ba'y nakahanda ng maging bilanggo na ngayon?
na itatakwil ko ang sarili kong buhay? Ang sinumang nagnanais na mailigtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Ama, nalalaman namin nang ibig sabihin nito'y maging bilanggo mo. Iwaglit ang sarili namin mga ambisyon at sarili namin mga hangad para masumpungan ang sayo at sa ganoon ay may walang hanggang buhay kami. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ang tanging bagay na nalalaman ko ay ang itagubili na ngayon ito sa iyong kamay at nawa po ay magbunga ito ng lubos at magbunsod ng dakilang mga kasangkapan para sa huling araw na pag-ani. Mga kalalakihan at kababaihan, mga kabataang lalaki at kabataang babae na sumuko sa ganap na kalooban ng Diyos at maging mga bilanggo ni Jesus Kristo sa kanyang pag-ibig, nagagapos ng tanikala ng makalangit na pag-ibig ni Kristo. Inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Magsitayo tayo. Sabihin lang po natin yan uli habang nakapikit ang ating mga mata at nakataas ang ating mga kamay. Ngayon, maaari lang pong iyuko natin ang ating mga ulo at bago natin awitin ang pagtatapos na awitin na Take the Name of Jesus with You. Hinihiling ko po sa kapatid na lalaking ito rito, nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Nagpatotoo nga ang isang kapatid na babae tungkol doon sa pangitain ng kadiliman na lumililim na pinagaling po. At kung matatandaan nyo, nung nilingon yun, nawala na yung tabing, yung pananampalataya niya ang nagbunsod nun. Eto nga't isara mo na ang gawain natin sa pananalangin kung maaari, kapatid na lalaki, at humiling ka ng mga pagpapala ng Diyos para sa atin.